Ang hangin sa isang kalye sa Dasmariñas Village ay mabigat at halos hindi gumagalaw. Hinawakan ko ng mahigpit ang munting kamay ni Maya. Higit pa para sa aking kapanatagan kaysa sa kanya. Masaya siyang tumatalon-talon sa mga kulay abong baldosa ng bangketa. Ang kanyang munting asul na bestida ay sumasayaw sa hangin. Tuwing linggo, ganito ang ritual. Isang pagtatanghal sa teatro ng mga pagkukunwari. Ang condominium unit ng aking mga biyenan. Isang marangyang espasyo na may amoy ng lumang kahoy at chlorine. Ito ang entablado. Pupunta na ba tayo kina lolo at lola? Tanong ko, pilit na pinasasaya ang aking boses. Opo, sagot niya nang may bulol na salita at may pananampalatayang bulag ng isang 2 taong gulang. Si Paulo, ang aking asawa, ay nasa loob na. Nauna siyang dumating para tulungan daw si Papa sa koneksyon ng cable box. Iyon ang sinabi niya sa telepono. Isang palusot. Alam kong ang maaga niyang pagdating ay isang ritual, isang sandali para makasama ang kanyang mga magulang. Nang sila-sila lang bago ako, ang tagalabas, ay dumating kasama ang hindi inaasahang elemento, ang aming anak. Si Clarissa ang nagbukas ng pinto, ang aking hipag. Ang kanyang ngiti ay isang manipis na guhit ng lipstick. Akala ko naligaw na kayo, sabi niya nang hindi umaalis sa may pintuan. Sinuri ng kanyang mga mata si Maya mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, ako, si Liana, ang sikip na ng sapatos niya. Kitang-kita na ang mga daliri. Hindi naman. Pagsisinungaling ko. Paborito niya kasi yan. May maliit na laso sa buhok. Dumaan ako sa tabi niya. Ramdam na ramdam ang kanyang mga matang nakatitig sa aking batok. Ang sala ay isang altar ng kaayusan. Lahat ay kumikinang. Lahat ay nasa tamang lugar. Lumapit si Elena, ang aking biyenan, para sa 2 halik sa pisngi. Ang kanyang mga labi ay dumaplis sa aking pisngi, na parang papel de liha. Kasama ni Mateo si Paulo. Mga usapang lalaki. Anunsyo niya na parabang nagpapaliwanag ng isang sagradong misteryo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Maya. Bantayan mo yan, Liana. Huwag mong hahayaang hawakan ang mga kristal na Swarovski. Napakakintab ng pagkalinis ng huling tagalinis, pero delikado yan. Si Mateo, mula sa kanyang trono isang leather na armchair, ay bahagya lamang itinaas ang kanyang kamay bilang pagbati. Ang telebisyon, isang flat screen na kasing laki ng bintana, ay nagpapalabas ng isang laro ng basketball. Ang lakas ng volume ang kanyang pader. At doon pumasok si Clarissa na may grandiosong pagpapakilala. Hawak-hawak niya ang kanyang anak na si Sophie, 3 taong gulang, na nakabihis na parang isang munting prinsesa. Ang anak ko ang naging Star Pupil of the Week, deklara ni Clarissa. Nilalakasan ang boses para marinig ng lahat. At bilang premyo, binilhan ko siya nito. Mula sa likod ng sofa, inilabas niya ang isang malaking kahon na may larawan ng isang bahay manika na parang mansyon sa Ayala, Alabang. Hindi ito isang laruan. Ito ay isang deklarasyon ng estado, barnisadong kahoy, mga muebles na miniature na mukhang disenyong pangmayaman, mga ilaw na LED isang kalaswaan. Tiningnan ito ni Sophie ng walang interes. Si Maya naman, binitawan ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na parang mga platito. Wow! Bulalas niya, nabighani. Oo, ang ganda. 'Di ba? Sophie? Kausap ni Clarissa ang kanyang anak. Hindi pinapansin ang akin. Para lang ito sa mga batang maingat. Para sa mga prinsesa. Si Maya, dala ng hindi mapigilang pagkamangha, ay iniunat ang isang daliri. Gusto niya lang ituro ang maliit na tsiminea. Hindi niya ito hahawakan. Huwag! Ang sigaw ni Clarissa ay parang isang latigo. Hinablot niya ang manikang basahan ni Maya, ang kasama niyang matulog gabi-gabi, at inagaw ito mula sa kanya. Hindi yan hinahawakan. Hindi mo ba siya tinuturuan, Liana? Pag-aari ito ni Sophie. Natigilan si Maya. Ang kanyang munting mukha ay namula at sumabog sa isang nakakadurog na iyak. Iyong iyak na parang binibiyak ang kanilang kaluluwa. Mabilis akong tumayo. Clarissa, Diyos ko naman, tinitingnan lang niya. Ibili mo sa kanya. Turuan mo siyang matuto, sagot niya.
Inilalagay ang manika sa tuktok ng estante na parang isang tropeyo. Magpapaalam muna. Umiiyak ang anak ko. Nakaunat ang mga braso patungo sa kanyang kayamanan. Napabuntong hininga si Elena. Puwede ba? Kontrolin mo ang bata. Linggo ngayon. Nilakasan ni Mateo ang volume ng TV. Sumilip si Paolo mula sa pasilyo. Gumawa siya ng isang hindi komportableng ngiwi at nawala. Pinipigilan ng galit. Kinarga ko si Maya. Hinele ko siya. Bumulong ako ng mga walang kwentang salita sa kanyang tainga. Ang kanyang iyak ay unti-unting naging mga hikbi lahat. Dahil sa isang kilos ng pag-usisa, dahil sa kanyang pag-iral. Ang tanghalian ay isang pagdurusa. Pochero, kasing bigat ng kapaligiran. Si Clarissa ay nagkukuwento tungkol sa mga biyahe ng kanyang asawang si Anton sa Singapore para sa negosyo. Si Mateo ay nag-opinyon tungkol sa politika. Si Paulo ay tumatango. Si Elena ay nagbabantay na walang kahit isang mumo na mahulog sa sahig. Si Maya, sa kanyang high chair, ay tahimik na naglalaro ng isang kutsara pagkatapos ng kape. Nagtago ang mga lalaki sa study room. Si Elena at Clarissa ay nagsimulang magligpit. Nag-alok akong tumulong. Hindi! Ikaw na ang bahala sa bata, sabi ni Elena nang hindi tumitingin sa akin. Sapat na ang gulo. Ang gulo ay si Maya, na ngayon ay tahimik na. Pinapanood mula sa sahig kung paano inilalagay ni Clarissa na may seremonyal na kilos ang bahay manika sa mababang mesa sa sala. Isang lugar ng karangalan, isang pang-akit. Pupunta lang ako sa banyo. Anak, sabi ko, hinahaplos ang kanyang buhok. Dito ka lang muna sandali kay mama. Ilang segundo lang akong nawala, sapat na panahon. Ang tunog ay hindi isang sigaw. Ito ay isang maikli, matinis na tili na biglang naputol. Pagkatapos, isang nakakakilabot na katahimikan. Alam ko, sa kaibuturan ng aking bituka. Alam ko, tumakbo ako. Ang sala, ang eksena ay nasunog. Sa aking retina, si Maya ay nakatayo sa tabi ng mesita gamit ang dulo ng kanyang daliri, dahan-dahang hinahaplos ang bubungan ng bahay manika. Nasa tabi niya si Clarissa. Hindi ko siya nakitang pumasok. Sa kamay ng aking hipag ay kumikinang ang silver na Italian coffee maker, ang luma, ang ginagamit lamang para sa mga mahahalagang bisita. May usok na lumalabas sa bibig nito. Singaw, hindi mukhang galit si Clarissa. Ang kanyang mukha ay nakatuon, payapa. Tiningnan niya si Maya, tiningnan ang coffee maker, at pagkatapos, na may sinadyang kilos, halos elegante, ikiniling niya ang kanyang braso. Isang buhos ng maitim, at umuusok na likido ang lumabas mula sa bibig nito. Hindi ito isang tilamsik. Ito ay isang direktang daloy na nakatutok na bumagsak sa buong mukha ng aking anak. Ang sumunod na tunog ay isang pigil na paghinga. Isang ingay ng pagkasakal, hindi sumigaw si Maya. Bumagsak siya paatras na parang isang manikang basahan. Ang kanyang maliliit na kamay ay humawak sa kanyang mukha. Hindi! Ang boses ko ay banyaga. Isang sigaw ng hayop. Inilapag ni Clarissa ang coffee maker sa mesa. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Nadulas sa kamay ko, sabi niya. Nakatingin kina Elena at Mateo na lumitaw sa pintuan. Ang kanyang boses ay patag, matatag. Tinulak ako ng bata. Gusto niya ang laruan. Isang aksidente. Sinungaling! Ginawa mo yun! Nakita kita! Sigaw ko. Lumuluhod sa tabi ni Maya. Hindi ko magawang hawakan ang kanyang mukha. Ang kanyang balat. Ang kanyang magandang balat ay pula, isang matinding, marahas na pula sa kanyang kaliwang pisngi. Malapit sa mata ay mayroon ng mga puting bula na tumataas. Mga paltos na nabubuo sa harap ng aking mga mata. Ang amoy ng sunog na kape at nasusunog na laman ay nagpabaliktad sa aking sikmura. Maya, anak ko, nandito si Mama. Lumitaw si Paolo sa likuran ng kanyang mga magulang. Maputla. Anong nangyari? Tanong niya. Tuliro. Tumawag ka ng ambulansya. Sigaw ko sa kanya. Nauna si Mateo. Hindi niya tiningnan ang kanyang apo. Ang kanyang mga mata, maliit at matigas,
ay kumikinang sa galit. Anong tinuro mo sa batang yan? Unggol niya. Walang nirerespeto. Panay ang hawak sa hindi kanya. Tingnan mo ang takot na idinulot niya sa hipag mo. Hindi ako makapaniwala. Tumango si Elena, nag-krus ng braso. Lagi na lang ganyan, Liana. Masyado kang maluwag. Pinababayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Ngayon tingnan mo ang aksidenteng idinulot niya. Aksidente. Ang salita ay tunog peke. Malaswa. Nagpupunas si Clarissa ng kanyang mga kamay sa kanyang apron. Mahigpit ang kanyang bibig, ngunit sa kanyang mga mata ay mayroong isang bagay. Hindi takot, ito ay kasiyahan. Napakainit ng coffee maker. Ulit niya, itinuon ang kanyang tingin sa akin para sa kape mamaya, nadulas sa akin. Tinulak niya ako. Sinungaling ka. Sigaw ko, maingat na binuhat si Maya. Umungol siya. Isang mahina at nakakadurog na tunog. Ang kanyang munting katawan ay nanginginig sa aking katawan. Tama na. Ang boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw. Pinatahimik ang lahat. Tumayo siya sa harap ko. Ang kanyang hininga ay amoy brandy. Lagi na lang may drama. Nagkakamali ang anak mo. May nangyayaring hindi maganda. At iniinsulto mo ang pamilya ko. Tapos na to. Ano? Bulong ko. Nawalan ng hininga. Narinig mo? Sigaw ni Elena. Itinuturo ang pinto gamit ang nanginginig na daliri. Pumupunta ka rito. Ginugulo mo ang kapayapaan ng bahay na ito. At nag-aakusa ka pa. Labas. Labas sa bahay ko. Dalhin mo ang anak mo at huwag ka nang babalik. Tumingin ako kay Paulo. Nakatingin siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakabitin sa kanyang tagiliran. Wala siyang sinabi. Wala siyang ginawa. Sa sandaling iyon, nawala siya. Hindi na siya ang aking asawa. Naging isa na lamang siyang manonood. Isang ganap na kalamigan ang bumalot sa akin. Ang takot ay nagyelo. Binuhat ko si Maya. Iniingatang hindi magasgasan ang kanyang nasugatang mukha. Ikinulong ko siya sa aking dibdib. Itinago niya ang kanyang mukha sa aking leeg. Putol-putol ang kanyang hininga. Tara na, Maya. Bulong ko. Tumalikod ako. Habang naglalakad patungo sa pinto, ramdam ko ang mga tingin ng aking mga biyenan na puno ng puot. Sa aking likuran, narinig kong may sinabi si Clarissa kay Sophie sa isang matamis na boses. Huwag kang mag-alala, anak. Aalis na sila. Mabigat ang pangunahing pinto. Binuksan ko ito gamit ang aking balikat. Ang sariwang hangin mula sa hagdanan ay tumama sa akin. Nanginginig si Maya. Bago magsara ang pinto, narinig ko ang boses ni Mateo, malinaw at mapanlait, nakadirekta sa kanyang anak. At ikaw, Paulo, ayusin mo na ang bahay mo minsan. Ang huling kalabog ng pinto ay umalingaw-ngaw sa hagdanan na parang isang putok ng baril. Sa labas, sa kalye, maaraw at malamig ang hapon. Naglalakad ang mga tao, nagpapatuloy ang buhay. Hawak ko ang aking napasong anak. Inilabas ko ang aking cellphone. Ang aking mga daliri ay hindi nanginginig. Sila ay matigas na parang bato. Tinawagan ko ang numero ng aking ama. Itay, sabi ko. Ang boses ko ay kakaibang kalmado, parang metal. Pumunta ka sa Makati Medical Center. Ngayon na, si Maya. Huminto ako sandali, tumingala sa mga bintana ng marangyang unit. At bukas, Itay, bukas sisirain natin ang lahat. Lahat ng nag-uugnay sa atin sa mga taong ito. Naririnig mo ba ako? Lahat, ang ilaw na fluorescent ng ospital ay kumikislap. Isang pasmadikong ritmo na tumutusok sa mga mata. Amoy disinfectant at takot. Sa aking mga bisig, si Maya ay bahagya ng umuungol. Isang mahinang, tuloy-tuloy na tunog, tulad ng isang sugatang hayop. Ang balat sa kanyang kaliwang pisngi, na ngayon ay natatakpan ng isang basang gasa na ibinigay sa akin ng isang nurse sa emergency room na may mukha ng awa, ay tila pumipintig sa ilalim ng aking mga daliri. Darating na po ang doktor. Sabi ng receptionist nang hindi inaalis ang tingin sa computer. Iyon ay 20 minuto na ang nakalipas o marahil isang oras. Ang oras ay natunaw. Ang tanging umiiral ay ang bigat ni Maya, ang kanyang lagnat na init, at ang imaheng nakatatak sa aking isipan.
ang coffee maker na tumagilid, ang madilim na buhos, ang payapang ekspresyon ni Clarissa. Biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Pumasok si Paulo. Suot niya ang parehong jacket na suot niya sa bahay ng kanyang mga magulang. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng pag-aalala. Nagpapakita ito ng pinipigilang galit. Ang kanyang mga labi ay nakatikom sa isang puting linya. Liana, sabi niya sa pangalan ko na parang isang akusasyon. Nasaan ka? Tanong ko. Hindi nakikilala ang sarili kong boses. Ito ay magaspang, pagod. Inaayos ang gulong ginawa mo. Sagot niya, papalapit. Hindi niya tiningnan si Maya. Tiningnan niya ako. Ano bang ginawa mo? Anong sinabi mo kay Clarissa para magkaganon siya? Ang hangin ay nawala sa aking mga baga. Kumurap ako, iniisip na nagkamali ako ng dinig. Ako? Anong sinabi ko, Paulo? Binuhusan niya ng kumukulong kape ang ating anak. Nakita ko, aksidente lang daw, putol niya. Matigas, sabi niya. Sumugod daw si Maya kay Sophie para agawin ang laruan. Tinulak siya. At nahulog ang coffee maker sa kanyang mga kamay. Bakit kailangang maging ganoon kainit ang coffee maker na iyon, Liana, ha? Dahil isa siyang psychopath. Bulong ko. Mas hinigpitan ang yakap kay Maya na nanginginig. At alam mo yan, matagal mo nang alam. Huwag ka nang magsimula sa mga drama mo, itinaas niya ang kanyang boses. Isang nurse ang dumaan at binigyan kami ng isang babalang tingin. Hininaan niya ang kanyang tono, ngunit ang galit ay naroon pa rin. Kumukulo. Hindi ganyan ang kapatid ko. Hindi ka kailanman gumawa ng kahit anong pagsisikap na makibagay. Pinupuna mo ang mga magulang ko. Minamaliit ang kanilang mga kaugalian, at ngayon nilalason mo ang isip ng anak ko laban sa kanila. Tingnan mo kung nasaan tayo dahil sa'yo. Bawat salita ay isang pako. Tinitingnan ko ang lalaking ito, ang ama ng aking anak, ang kasama ko sa kama, at isang estranghero lamang ang nakikita ko, isang estrangherong piniling tumayo sa panig ng kanyang pamilya sa sala habang nasusunog ang kanyang anak. Ang kasalanan mo ay hindi mo ito pinigilan, ilang taon na ang nakalipas, sabi ko, at ang lamig ng aking boses ay nagulat maging sa akin. Ang kasalanan mo ay hinayaan mong lasunin ng kapatid mo ang lahat, at ang kasalanan mo ay nandito ka ngayon, ipinagtatanggol siya at hindi siya. Itinuro ko si Maya. Sa wakas, tiningnan ni Paulo ang kanyang anak. Ang kanyang tingin ay napunta sa gasa, sa maliit na balikat na nanginginig. Isang kislap ng kung ano pagdududa. Sakit ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong nawala, nalunod sa nakalalasong katapatan na sumasakal sa kanya. Gagaling din siya. Mga mababaw na paso lang yan. Bulong niya, na para bang sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Mababaw. Isang malalim na boses na puno ng nagyayelong galit ang umalingaw-ngaw sa aming likuran. Naroon ang aking ama, si Tomas. Suot niya ang parehong damit pantrabaho, na para bang nagmamadaling umalis mula sa shipyard. Sa kanyang tabi, isang mas batang lalaki na naka-Amerikana at seryosong tindig ay may hawak na briefcase. Si Attorney Reyes, ang abogado ng pamilya. Ang presensya nilang dalawa ay biglang pumuno sa malamig na pasilyo. Mang Tomas, sabi ni Paulo, nagulat. Pagkatapos may bahid ng paghamak, ito ay usapang pamilya. Hindi ka dapat. Ang apo kong napaso ng isang bruha ay usapin ko. Putol niya ng walang paligoy. Lumapit sa akin ang aking ama. Ang kanyang mga mata, matigas na parang bakal, ay lumambot sandali nang mapatingin kay Maya. Kumusta siya, anak? Masakit. Iyon lang ang nasabi ko. Iyon lang ang kaya kong bigkasin. Tumango si Tomas, mahigpit ang panga. Pagkatapos ay humarap siya kay Paulo. Ang pagbabago ay nakakatakot. Ang kanyang katawan, malapad at malakas, ay tila lumaki. Sabihin mo sa akin, Paulo, isa lang. Nakita mo ba ang nangyari? Lumingon si Paulo. Sabi ni Clarissa, aksidente daw. Tinulak siya ng bata. Hindi ko tinatanong kung anong sinabi ng bruhang yon. Sigaw ng aking ama. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Ilang ulo ang lumingon. Tinanong kita kung nakita mo. Nasa kwarto ka ba? Hindi. Pero, kung gayon, itikom mo ang bibig mo. Isang hakbang paabante si Tomas.
Si Attorney Reyes ay naglagay ng isang mapag-ingat na kamay sa kanyang braso, ngunit iwinaksi niya ito. Ilang taon ko nang nakikita kung paano nilalason ng babaeng yan. Ang kapatid mo, ang pamilya niyo laban sa anak ko. Nakita ko sa bawat Pasko, sa bawat kainan, at ikaw, isang lalaki, nagbulag-bulagan ka. Pero ito, itinuro niya si Maya gamit ang isang tango. Ito na ang huling patak. Ito ay isang krimen. Isang aksidente, giit ni Paulo. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng lakas. Tunog sirang plaka. Isang aksidente. Sabat ni Attorney Reyes, na may propesyonal na kahinahunan, nakabaligtaran ng tensyon sa paligid. Binuksan niya ang kanyang briefcase at kumuha ng isang notepad. Ginoong Ortega, hayaan ninyo akong ipaalam sa inyo. Ang pagbuhos ng likido sa temperatura ng paggulo sa isang menor de edad, mayroon man o walang intensyon na manakit, ay maaaring ituring na krimen ng reckless imprudence resulting in serious physical injuries sa pinakamababa. Depende sa pagsusuri ng doktor, maaari tayong mag-usap ng mas malala pa. Ang intensyon, syempre, ay mas mahirap patunayan. Maliban na lang kung may mga saksi. Ibinitin niya ang huling pangungusap habang nakatitig ng diretso kay Paulo. Tinatakot mo ba ako? Singhal ni Paulo. Ibinaling kay Attorney Reyes ang galit na hindi niya kayang idirekta sa aking ama. Ipinapaalam ko lang sa inyo, pagtatama ni Attorney Reyes ng may kahinahunan. Ang inyong anak ay nasaktan. Ang inyong asawa ay saksi sa mga pangyayaring sumasalungat sa bersyon ng inyong kapatid. Kayo ay hindi. Matalinong pag-isipan ninyo kung saan ninyo gustong mapuwesto kapag kumuha na ng testimonya ang pulis. Pulis? Bulong ni Paulo. Namumutla. Sa unang pagkakataon, isang bagay na tila takot ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi takot para kay Maya. Takot sa mga kahihinatnan, sa iskandalo, sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng examination room. Lumabas ang isang batang babae na nakaputing gown, at ang buhok ay nakatali sa isang mahigpit na bun. Suot niya ang salamin na nagpapaliit sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, gayunpaman, ay matalas at pagod. Pamilya ni Maya Ortega? Tanong niya. Opo, sabay naming sabi ni Paulo. Lumalapit. Tiningnan kami ng doktor. Pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang atensyon sa akin na may hawak sa bata. Ako si Dr. Ruiz. Dalhin niyo po siya sa loob. Sumunod kami sa kanya sa isang maliit at puting silid. Naiwan si Paulo malapit sa pinto na parang isang estranghero. Inihiga ko si Maya sa kama. Umiyak siya. Natatakot. Nagsusuot ng guwantes ang doktor at, na may kahusayan na kabaligtaran ng kanyang mahigpit na ekspresyon, sinimulang tanggalin ang gasa. Pinigil ko ang aking hininga. Sa ilalim ng gasa, ang balat ay namumula. Makintab isang malaking bahagi, mula sa sentido hanggang sa baba, dumadaan sa pisngi. Sa gitna, malapit sa ibabang talukap ng mata, mayroong mas madilim na bahagi kung saan pumutok na ang mga paltos, nag-iwan ng isang basa at pulang ibabaw. Mas malala pa ito kaysa sa naalala ko. Tahimik na nagsuri ang doktor, marahang kinakapa ang mga gilid. Naglagay siya ng isang malamig na pamahid na nagpanginig kay Maya. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ito ay isang second degree, deep thermal burn. Napakataas ng temperatura ng likido at, sa kabutihang palad, maikli lang ang oras ng pagkakadikit. Kung hindi, third degree na ito at operasyon ang pag-uusapan natin. At ang peklat? Tanong ko. May buhol sa lalamunan. Napabuntong hininga ang doktor. Ito ay buntong hininga ng isang taong masyadong maraming beses nang nagbigay ng ganitong balita. Mag-iiwan ito ng marka sa isang batang tulad niya na may napakanipis na balat at sa mukha. Oo, mag-iiwan ng peklat sa paglipas ng panahon, sa mga tamang paggamot. Maaaring mabawasan ito ng malaki, ngunit hindi ito ganap na mawawala. Ang mundo ay tumagilid. Kumapit ako sa gilid ng kama para hindi matumba. Isang marka sa kanyang munting mukha. Habang buhay. Isang pisikal na paalala araw-araw ng nangyari, ng kasamaan ni Clarissa, ng kaduwagan ni Paulo,
ng aking kabiguan na protektahan siya. Naiintindihan niyo ba? Tanong ng doktor. Nakatingin sa aking mga mata. Tumango ako, hindi makapagsalita. Bibigyan namin siya ng gamot para sa sakit at isang antibiotic ointment. Kailangan ninyong ilagay ito 3 beses sa isang araw at bantayan ng lagnat. Kakailanganin niya ng regular na check-up sa isang pediatric plastic surgeon. Salamat. Bulong ko. Mula sa pinto, tahimik na nakikinig si Paulo. Ang kanyang mukha ay parang bato, isang peklat, habang buhay. Opo, Ginoo, kumpirma ng doktor. Humaharap sa kanya ng may propesyonal na kalamigan, habang buhay. Ang aking ama, na sumusunod sa usapan mula sa labas, ay pumasok sa silid. Ang kanyang tingin na nakatuon kay Paulo ay maaaring matunaw ang bakal. Naririnig mo ba? Sabi niya, bawat salita ay puno ng lason. Dadalhin ng anak mo sa kanyang mukha araw-araw sa buong buhay niya, ang pirma ng kapatid mo. Tatawagin mo pa rin ba itong aksidente, Paulo? Ibinuka ni Paulo ang kanyang bibig, ngunit walang tunog na lumabas. Mukha siyang isang isda sa labas ng tubig. Ang katotohanan, malamig at medikal, ay sa wakas ay tumatagos sa kanyang baluti ng pagtanggi. At doon tumayo, nang tuwid si Tomas. Hindi sa akin o kay Paulo siya nagsalita. Nagsalita siya para sa silid, para sa doktor, para sa mundo. Makinig kayong lahat, sabi niya. At ang kanyang boses ay hindi isang sigaw. Ito ay isang matatag, malinaw na deklarasyon, inukit sa granite. Mula sa sandaling ito, si Tomas Campos at ang buong pamilya ko ay pinuputol ang anumang ugnayan, anumang relasyon, anumang kontak sa pamilya ni Paulo Ortega. Ayaw ko silang makita, ayaw kong malaman ang tungkol sa kanila. Huwag na huwag silang lalapit sa aking anak o sa aking apo. Ang nangyari ngayon ay hindi isang aksidente. Ito ay isang pananakit. At kung sino man ang nagpoprotekta sa nanakit ay kasing sala ng gumawa. Tumingin siya ng diretso kay Paulo. Pumili ka. Pero nakapili ka na, hindi ba? Noong nanatili ka roon na naglilinis ng gulo. Nakapili ka na. Namutla palalo si Paulo. Ang kanyang mga kamao ay kumuyom sa kanyang tagiliran. Tumingin siya kay Maya sa kama na may bendang pisngi. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Sa kanyang mga mata, maraming bagay akong nakita. Galit, pagkabigo, takot, pero hindi ako nakakita ng pagsisisi. Hindi ako nakakita ng pagmamahal. Ito ay isang kabaliwan. Bulong niya. Sinira mo ang pamilya. Ikaw na ang sumira nito, sagot ko. Sa wakas ay natagpuan ang aking boses. Sa isang gutural na tunog ng galit, tumalikod si Paulo. Wala na siyang sinabi pa. Hindi siya lumingon. Binuksan niya ang pinto nang malakas at lumabas sa pasilyo. Ang kanyang mabilis at galit na mga hakbang ay umalingaw-ngaw hanggang sa mawala sa di kalayuan. Ang kalabog ng pinto sa dulo ng pasilyo ay tumunog na parang pagsasara ng isang libingan. Ang amoy ng lemon at lavender sa bahay ng aking mga magulang ay isang balsamo. Isang balsamo na hindi makarating sa kinalalagyan ko. Nakatali sa isang panloob na lamig na kahit ang kumot na ibinalot sa akin ng aking ina, si Alena, ay hindi kayang pawiin. Natutulog na sa wakas si Maya, salamat sa isang mahinang pampakalma sa aking lumang kama. Sa pamamagitan ng bahagyang bukas na pinto, nakikita ko ang kanyang munting likod na tumataas at bumababa. Ang puting gasa sa kanyang pisngi ay isang hindi matitiis na mantsa. Kailangan mong kumain, anak, sabi ng aking ina, naglalagay ng isang tasa ng mainit na tsaa sa harap ko. Ang kanyang mga kamay, na may mga ugat na nakaumbok, ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa pinipigilang galit. Wala akong gana. Nay, hindi ito isang mungkahi. Sagot niya, nang may matatag na kahinahunan na siyang nagpalaki sa akin. Umupo siya sa harap ko. Sa kanyang mga mata, na kulay abelyana, ay nasasalamin ang aking sakit. Doble. Nasa labas si Tomas kasama si Attorney Reyes. May inaayos sila, pero ngayon, kailangan kong makausap ka. Kailangan kong maintindihan kung paano umabot sa ganito. Tiningnan ko ang tasa.
Ang singaw ay paikot-ikot paitaas, panandalian tulad ng normalidad. Hindi ito bigla ang pagsabog, sabi ko, at ang aking boses ay tunog hungkag, malayo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya mukhang wala sa sarili. Ginawa niya ito ng mahinahon, na parang nagdidilig ng halaman. Nagantanda ng krus ang aking ina. Isang mabilis at likas na kilos. Diyos ko. At sila, si Mateo at Elena. Napalunok ako ng mapait. Pinalayas nila kami. Na parang mga asong may galis. At si Paulo. Si Paulo. Naiwan doon. Naglilinis. Ang pangalan ng aking asawa ay bumagsak sa pagitan namin na parang isang lapida. Hindi na siya ang aking asawa. Siya ay si Paulo, ang lalaking piniling manatili. Matagal ko nang alam na may sira sa babaeng yan, bulong ni Elena. Nakatingin sa labas ng bintana sa kanyang maliit na hardin. Pero ito ay purong kasamaan. Hindi lang ito selos. Nay, sabi ko. Inilalabas ang isang bagay na matagal ko nang itinago, isang lason na ngayon ay kaya ko ng pangalanan. Mas malalim ito. Puot ito sa akin dahil inagaw ko siya. Puot kay Maya dahil anak niya ako. Inagaw sino? Si Paulo, ang kanyang kapatid na lalaki. Ang prinsipe, ang tagapagmanang lalaki. Ang mga piraso ay nagsimulang magkabit-kabit. Bumubuo ng isang nakasusuklam na larawan. Hindi mo sila nakilala noon, pero si Itay, oo. Palaging minamaliit ni Mateo si Clarissa. Gusto niya ng anak na lalaki para sa shipyard. Nang ipanganak si Paulo, para bang sumikat ang araw para lang sa kanya. Si Clarissa ay isang matalinong babae. Oo, pero isang babae lang. Nakita ko ito sa loob ng maraming taon. Bawat tagumpay ni Paulo ay ipinagdiriwang. Bawat tagumpay ni Clarissa ay isang sa wakas o isang, pero kumusta ang nobyo? Sinasamba niya ito at kinasusuklaman ng sabay. At ako ang kumuha sa idolo ng pamilya. At higit pa, binigyan ko siya ng isang apo, isa pang babae na hamakin. Tumango ng dahan-dahan ng aking ina. At ang bata, si Maya. Siya ang kumakatawan sa lahat ng hindi niya kailanman nakuha. Ang walang kondisyong pagmamahal. At ang laruan, dagdag ko, muling nakikita ang bahay manika. Malaswa sa kanyang perpeksyon. Hindi iyon para kay Sophie. Iyon ay para sa kanya. Isang paalala na kaya niyang ibigay sa kanyang anak ang ipinagkait sa kanya, at si Maya. Si Maya ay naglakas loob na hawakan ito, nadungisan ang kanyang tropeyo. Isang kilabot ang gumapang sa akin. Hindi ito isang parusa sa paghawak, ito ay isang pagbitay sa paglalakas loob. Biglang tumunog ang doorbell. Tumayo ang aking ina. Si Bea pala. Ang aking pinsan ay pumasok na parang isang bagyo. Suot ang kanyang maong, bota at backpack bilang isang huling taon na estudyante ng abogasya. Ang kanyang yakap ay mahigpit. Halos masakit. Nalaman ko kay Lolo, sabi niya nang hindi ako binibitawan. Ang kanyang mga mata na laging buhay na buhay ay seryoso. Hayop ang babaeng yon. Pasensya na tita. Sabi niya sa aking ina nang walang pakundangan. Umupo ka anak. Buntong hininga ni Elena. Gusto mo ng tsaa? Gusto kong malaman kung ano ang gagawin natin. Sabi ni Bea, ibinabagsak ang kanyang backpack sa sahig. Umupo siya sa tabi ko. Hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay mainit. Kinukuha na ni Attorney Reyes ang mga papeles mula sa ospital, pero kailangan natin ng higit pa. Liana, kailangan mong sabihin sa akin ang lahat, bawat detalye. Ikinuwento ko ulit. Bawat salita ay parang pagtanggal ng langib. Nang dumating ako sa bahagi ng coffee maker, ng ekspresyon ni Clarissa, hinigpitan ni Bea ang hawak sa aking kamay. Napakalamig ng dugo. Anak ng, bulong niya. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang labi. Nag-iisip, teka, paano kung hindi ito ang unang beses? Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Bea sa aking ina. Pagkatapos sa akin, hininaan niya ang kanyang boses. Maaaring magtunog itong kabaliwan. Pero noong nasa kolehiyo ako, isang kaibigan ko sa psychology ang nakasama sa apartment ng isang babaeng nag-aral sa parehong pribadong universidad ni Clarissa. Isang konyo raw. Ikinuwento niya na itong si Clarissa
ay nagkaroon ng nobyo noong unang taon, isang lalaki mula sa arts and letters. Walang kinalaman sa mundo niya. Ang mga magulang niya, lalo na ang ama, ay hinahamak siya. Ang relasyon ay nagtapos ng masama, napakasama. Gaano kasama? Tanong ko. Nakakaramdam ng panibagong buhol sa aking tiyan. Ikinuwento ng babae na si Clarissa, nang subukan siyang iwan ng lalaki, hinabol niya ito. Kinorner niya sa parking lot ng universidad. May dala siyang thermos. Sinabi niya na kung hindi siya babalik sa kanya, bubuhusan niya ng acid mula sa baterya ng kotse ang kanyang mukha. Huminto si Bea. Hinahayaang lumubog ang mga salita. Ang lalaki, natakot, nag-report. Pero ang mga magulang ni Clarissa ay kumilos. Maraming koneksyon. Inayos nila ang lahat. Pera, pananakot, hindi alam. Ang reklamo ay nawala at si Clarissa ay kinumbinsi na mag-aral ng business at itigil na ang pagpapahiya sa sarili. Ang katahimikan na sumunod ay makapal. Inilagay ng aking ina ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Ang tanging naiisip ko ay ang umuusok na likido na bumubuhos sa mukha ng aking anak. Hindi ito kape, maaaring acid ito. Parehong kalamigan, parehong intensyon na magmarka, manakit, magmay-ari. At ang lalaking iyon? Tanong ko, nang may paos na boses. Lumipat ng universidad, umalis ng Maynila. Nawalan ng koneksyon ang kaibigan ko sa kanya. Kinuha ni Bea ang kanyang telepono, pero naaalala ko ang pangalan. Daniel. Daniel. Mena, maaari kong subukang hanapin siya. Kung handa siyang magreklamo noon, marahil ngayon, sa nangyaring ito, maaari siyang maging isang testimonya ng kanyang karakter. Kung ano ang kaya niyang gawin pagtatapos ng aking ina nang may nanginginig na boses. Tsismis lang ito mula sa maraming taon na ang nakalipas, Liana. Babala sa akin ni Bea. Nakikita ang pag-asang sumisindi sa aking mga mata. Mahirap patunayan. Pero isang sinulid ito. At sa ngayon, kailangan natin ang lahat ng sinulid na mahahanap natin. Ang aking cellphone, na tahimik sa mesa, ay nag-vibrate. Isang mensahe, isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito, walang text, isang larawan lamang. Isang close-up na larawan ng bahay manika, buo, makintab, muling inilagay sa gitna ng mesita ng aking mga biyenan. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagpapakislap sa mga maliliit na bintana. Ito ay isang imahe ng ganap na normalidad, ng tagumpay. Sa ilalim ng larawan, dumating ang pangalawang mensahe. Ilang segundo lang ang lumipas. 3 salita lamang. Dasal lang sa kanya, ang dugo ay nagyelo sa aking mga ugat. Ipinakita ko ang screen kina Bea at sa aking ina. Nawala ang kulay sa mukha ni Alena. Sino yan? Si Clarissa? Tanong ni Bea. Kinukuha ang telepono. Hindi ko alam. Hindi kilalang numero. Maaaring siya. Maaaring sino man sa kanila. Tumingin ako sa aking ina. Kailangan kong tumawag sa pulis ngayon. Ito ay harassment. Isang banta. Oo, tumawag ka, sabi ng aking ina. Matatag. At itago mo yan. Lahat ng ebidensya. Sa nanginginig na mga kamay, tinawagan ko ang 117. Ipinaliwanag ko ng mas maikli hanggat maaari ang nangyari sa tanghalian, ang paso, at ngayon ang hindi kilalang mensahe. Ang ahente sa kabilang linya ay kumuha ng nota ng may propesyonal ngunit malayo na boses. Sinabi niya na magpapadala sila ng isang patrol para kumuha ng pahayag, ngunit para sa isang mensahe lamang nang walang tahasang banta, limitado ang mga pagpipilian. Pinayuhan niya akong i-block ang numero at itago ang mga ebidensya. Ibinaba ko ang telepono, pakiramdam ko ay mas mahina pa kaysa dati. Walang silbi. Bulong ko. Nawalan ng pag-asa. May silbi. Pagtatama ni Bea. Lumilikha ito ng isang precedent, isang kasaysayan. Ituloy mo, Liana. Ituloy natin ang sa atin. Ang sa atin. Ano iyon? Ang paghihiganti? Ang katarungan? Isang walang katapusang pagod lamang ang nararamdaman ko. Kailangan kong maligo. Kailangan kong matulog. Kailangan kong hindi masaktan ang aking anak. Titingnan ko kung gumagana ang online banking, sabi ko. Higit pa para may gawin kaysa sa anupaman.
Sinubukan kong magbayad ng gasolina gamit ang card, ilang araw na ang nakalipas at hindi ito dumaan. Akala ko ay isang maliit na error lang. Binuksan ko ang app sa cellphone. Inilagay ko ang aking mga password. Pumasok ako sa joint account, ang ginagamit namin ni Paulo, para sa mga gastusin sa bahay, ang mortgage, ang daycare. Nag-load ang screen at nanatiling blanco. Hindi blanco. Ipinapakita nito ang balanse. 0. Kumurap ako. Nag-reload ulit ako. Wala. 0. Anong nangyari? Tanong ni Bea. Naalarma sa aking ekspresyon. Ang account. Nauutal kong sabi, wala nang laman. Walang laman? Paanong? Lumapit ang aking ina. 0. Pumasok ako sa history ng mga transaksyon. Ang mga huling araw ay nagpakita ng mga normal na withdrawal, grocery, gasolina, at pagkatapos ay isang solong transaksyon na ginawa kahapon ng hapon. Isang paglilipat ng buong balanse, $1,865,000.00 na inilipat sa ibang account. Isang account na hindi ko kilala, ngunit ang may-ari ay lumitaw na may mga inisyal na P.O.C. Paolo Ortega Campos. Nilimas niya ito. Ang araw pagkatapos sunugin ng kanyang kapatid ang mukha ng aming anak, pumunta siya sa bangko o nag-online at inilipat ang bawat sentimo sa kanyang personal na account. Ang aming seguridad, ang pera para sa mortgage, para sa daycare, para sa mga paggamot ni Maya. Naglaho. Isang kakaibang tunog ang lumabas sa aking lalamunan. Hindi ito iyak. Ito ay isang tuyong, desperadong tawa. Kinuha niya ang pera. Sabi ko, nakatingin sa aking ina at kay Bea. Lahat, wala nang natira. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata na parang tumanggap ng isang pisikal na suntok. Nagmura si Bea ng mahina, na may kahanga-hangang pagkamalikhain, para iwanan kang walang mapagkukunan. Sabi niya sa wakas, na may analytical, na kalamigan, para umasa ka sa kanya o para sumuko ka. Isang maruming taktika. Napakarumi. Tiningnan ko ang screen. Ang mga numerong 0 na tila nang iinis sa akin. Pagkatapos ay tumingin ako sa silid kung saan natutulog ang aking anak na may bendang mukha. Ang galit, ang malamig na galit na nagsimulang mabuo sa ospital ay tumigas. Naging isang bagay na matigas, matalim, determinado. Hindi na ako natatakot, hindi na ako nasasaktan. Ako ay nasa digmaan. Kinuha ko ang telepono, hindi para tumawag sa pulis. Tinawagan ko ang numero ng aking ama. Itay, sabi ko, at ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay patag, matatag. Nilimas ni Paulo ang joint account. Lahat, kailangan kong simulan ni Attorney Reyes, bukod sa iba pa, ang mga papeles para sa legal separation kaagad at kailangan kong maghanap ng trabaho. Dumating ang tawag 7:00 ng umaga. Isang paulit-ulit na pagring na tumagos sa aking magulong pagtulog. Inabot ko ang telepono. Malabo ang paningin. Isang hindi kilalang numero, tulad ng dati. Hello, bulong ko. Paus ang boses. Liana. Boses ni Paulo iyon. Patag, walang emosyon, na parang nakikipag-usap sa isang telemarketer. Namatay ang nanay ko. Biglang naglaho ang antok. Umupo ako sa kama. Sa tabi ko, mahimbing na natutulog si Maya. Ang kanyang nakabendang pisngi ay bahagyang nakikita sa ibabaw ng unan. Ano? Si Tita Elena? Kailan? Kagabi. Bigla ang atake sa puso sa kanyang silid. Huminto siya. Naririnig ko ang kanyang paghinga. Kontrolado, sinusukat. Ang burol ay mamayang 5:00. Sa Santuario de San Antonio. Hindi niya sinabing, dapat kang pumunta. Hindi niya sinabing, para kay Maya. Ibinigay niya lang ang impormasyon na parang isang administratibong gawain. Paolo, I'm sorry. Ang tanging nasabi ko, bagaman ang pangungusap ay tunog hungkag kahit sa aking mga tainga, hindi ako nakaramdam ng lungkot. Nakaramdam ako ng isang kakaibang kawalan, na tinusok ng isang makasarili at may kasalanang ginhawa. Hindi na niya ako masisigawan. Hindi na niya titingnan ang kanyang apo nang may paghamak. Oo, isa pang paghinto.
Pagkatapos, sa isang tono na may bahid ng unang tunay na emosyon-akusasyon. Sabi ng doktor, maaaring ang matinding stress ang nag-trigger, ang shock, sa nangyari noong nakaraang linggo. Nariyan na, hindi niya sinabi, ngunit lumulutang ito sa katahimikan sa pagitan namin. Kasalanan mo, kasalanan ni Maya, ng inyong drama. Huwag mong sabihin yan putol ko malamig. Sinasabi ko lang ang sinabi ng doktor. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging walang emosyon. 5:00, sa San Antonio. Ibinaba niya ang tawag. Nanatili akong nakaupo sa kama, hawak ang telepono, nakatingin sa aking natutulog na anak. Ang balita ay hindi nakapagpalungkot sa akin. Ito ay nakakatakot dahil sa kahulugan nito, sa kung ano ang darating. Nang ikuwento ko ito sa aking mga magulang sa kusina, habang umuusok ang kape sa mga tasa, ang reaksyon ng aking ama ay agaran. Hindi ka pupunta. Kailangan kong pumunta, Tay. Para saan? Para duraan ka ng mga taong iyon sa mukha? Ikinuyom ni Tomas ang kanyang kamao sa mesa. Wala na ang aso. Pero nandyan pa rin ang mga kagat. Liana, pinalayas ka ng babaeng iyon sa kanyang bahay habang nasusunog ang anak mo. At ngayon gusto mong pumunta para iyakan siya? Hindi ako pupunta para iyakan siya. Sabi ko, mas kalmado kaysa sa nararamdaman ko. Pupunta ako para magpakita. Para malaman nilang hindi ako nagtatago. Kung hindi ako pupunta, sasabihin ni Clarissa na hindi ako pumunta dahil sa guilt, na ako ang pumatay sa kanya. Ipinapahiwatig na niya iyon. Tama ang pinsan mo, sabi ng aking ina. Si Alena, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa apron. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit determinado. Kung hindi ka pupunta, siya ang mananalo. Siya ang kokontrol sa kwento. Pero huwag kang pumuntang mag-isa, anak. Sasama kami sa iyo. Ayokong makita nila siya. Ayokong hawakan nila siya. Sa huli, si Bea ang nagpasya na samahan ako. Isa akong abogada in training. Sabi niya na may pilit ng ngiti. O kahit mukha lang. At gustong-gusto kong mapanood ang palabas. Puno ng tao ang simbahan ng Santuario de San Antonio. Amoy kandila, mga nalantang bulaklak, at mamahaling pabango. Ang kabaong, na kulay ginto, ay nakahimlay sa harap ng altar, natatakpan ng isang kapa ng mga puting rosas, masyadong puti, masyadong dalisay. Nasa unang hilera si Clarissa, nakaluksa, may belo na bahagyang nagtatago sa kanyang namamaga at maputlang mukha. Umiiyak siya ng may karangalan. Isang panyong puntas na nakadiin sa kanyang mga mata. Si Sophie, sa kanyang tabi, nakabihis, na parang manikang nagluluksa, ay tumitingin sa paligid ng may pagkainip. Si Paulo ay nasa kabilang panig, tuwid, walang galaw. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa krusipiho. Hindi siya umiiyak. Si Mateo, ang aking biyenan, ay tila tumanda ng 20 taon. Nakalubog siya sa bangko, na para bang ang bigat ng kanyang sariling katawan ay hindi na niya makaya. Naramdaman ko ang lahat ng mga mata na nakatitig sa akin nang pumasok ako, hawak ang braso ni Bea, mga bulungan, mga tingin na lumilihis, isang bulong-bulungan na kumalat sa simbahan na parang isang makamandag na hangin. Naglakad ako sa isang hilera sa gitna at umupo. Hindi ako lumuhod. Hindi ako nagdasal. Ang pari, isang batang lalaki na nagngangalang Father Paul, na naaalala ko mula sa kasal, ay nagsalita tungkol sa kapayapaan ng mga matuwid, ng pamilya, ng aliw ng pananampalataya. Ang kanyang mga salita ay tunog hungkag, tulad ng isang hindi mahusay na kabisadong script. Sa pagtatapos ng misa, nang magsimulang lumabas ang mga tao para pumunta sa sementeryo, doon sumabog ang lahat. Lumingon si Clarissa. Ang kanyang tingin, tuyo na ngayon at kumikinang sa puot, ay natagpuan ako sa gitna ng karamihan. Itinuro niya ako gamit ang nanginginig na daliri. Ang kanyang matinis na boses ay pumutol sa magalang na katahimikan. Ikaw ang may kasalanan. Huminto ang lahat. Hinigpitan ni Bea ang hawak sa aking braso. Clarissa, pakiusap. Hindi ito ang tamang oras, sabi ni Paulo. Inilalagay ang isang kamay sa kanyang balikat, ngunit ang kanyang boses ay walang paninindigan. Ito ang tamang oras, sigaw niya,
Iwinawaksi ang kanyang kamay. Hinarap niya ako. Lumakad ng ilang hakbang. Ang kanyang belo ay nahulog, inilalantad ang kanyang mga matang namumula. Siya at ang kanyang halimaw na anak ang pumatay kay mama sa kanilang iskandalo, sa kanilang mga kasinungalingan. Isa kang mamamatay tao, Liana. Pumagit na si Father Paul. Nakataas ang mga kamay sa isang kilos ng kapayapaan. Ginang, pakiusap, nasa bahay tayo ng Diyos. Ang inyong ina ay nagpapahinga na sa kapayapaan. Huwag nating guluhin kapayapaan? Tumawa si Clarissa. Isang tuyo at kakilakilabot na tunog. Anong kapayapaan ang makakamit niya kung ang taong pumatay sa kanya ay nakatayo sa kanyang simbahan? Labas! Umalis ka dito. Noon lumapit si Anton, ang kanyang asawa. Palaging isang lalaking walang kibo. Isang anino sa tabi ng nag-aalab na araw ng kanyang asawa. Amoy brandy siya, sa kabila ng oras. Ang kanyang damit ay maluwag sa kanya, na para bang bigla siyang pumayat. Inilagay niya ang isang clumsy na kamay sa braso ni Clarissa. Mahal, tama na. Nakatingin ang mga tao. Hayaan silang tumingin. Sigaw niya. Humaharap sa kanya. Para malaman ng lahat kung ano siya. Isang mangkukulam na dumating para sirain ang aking pamilya. Tiningnan siya ni Anton. At sa unang pagkakataon, nakakita ako ng higit pa sa pagsunod sa kanyang mga mata. Nakita ko ang pagod, isang malalim at matagal ng galit. Clarissa, Diyos ko naman, hindi ka pa ba tapos sa ginawa mo sa bata? At ngayon ito pa, natigilan si Clarissa. Anong ibig mong sabihin? Bulong niya na may mapanganib na mababang boses. Si Anton, dala ng alak at ng tensyon ng sandali, ay nagsalita. Tama na ang teatro. Wasak na ang puso ng nanay mo at hindi mo siya tinigilan sa mga drama mo, sa mga selos mo, tulad ng nangyari sa bata na para bang hindi mo pahawak ang takure noong pumasok sila. Ang katahimikan ay ganap. Isang katahimikan ng libingan. Napagtanto ni Anton ang kanyang sinabi. Namutla siya. Tiningnan siya ni Clarissa na para bang ngayon lang niya ito nakita at hindi niya nagustuhan ang nakita niya. Ano? Anong sinabi mo? Tanong ni Paulo. Lumakad pa abante. Ang kanyang tingin ay palipat-lipat mula kay Anton patungo kay Clarissa. Wala, bulong ni Anton. Ibinababa ang kanyang ulo. Wala akong sinabi. Naguguluhan lang ako. Ngunit huli na ang lahat, na para bang hindi mo pa hawak ang takure noong pumasok sila. Hindi ito aksidente. Hindi ito nadulas. Hawak na niya ang coffee maker. Handa na siya. Ang aking puso ay tumitibok. Nang napakalakas na akala ko ay lalabas na ito sa aking dibdib. Nang walang pag-iisip, halos likas, ipinasok ko ang aking kamay sa bulsa ng aking coat. Ang aking telepono, kinuha ko ito ng palihim. Ang screen ay nakaharap sa aking katawan. Gamit ang aking hinlalaki, kinapa ko ang recording app. Binuksan ko ito, pinindot ko ang record. Ang maliit na pulang ilaw ay hindi nakikita ng lahat maliban sa akin. Anton! Manahimik ka, sitsit ni Clarissa, muling nakabawi ng composure. Isang maskara ng theatrical na sakit ang bumalik sa kanyang mukha. Lasing ka at nagsasalita ka ng kung ano-ano. Namatay si mama sa sama ng loob na idinulot niya sa amin at itinuro niya ulit ako. Sinusubukan ng pari na pakalmahin ang sitwasyon, inaalis si Anton. Nagbubulungan ng mga tao, nalilito. Ngunit ang aking tingin ay nakatuon kay Clarissa. At siya, sa isang sandali, ay itinuon din ang sa kanya sa akin. At sa kanyang mga mata, walang sakit, mayroong purong puot at isang kislap ng takot. Narinig niya ang kanyang asawa. Nakita niya ang aking ekspresyon. Si Paulo ay patuloy na nakatingin kay Anton na nakakunot ang noo, nagpoproseso. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay lumipat sa akin at nakita niya ang telepono sa aking kamay. Nakita niya ang aking hinlalaki sa tabi ng screen. Nakita niya ang konsentrasyon sa aking mukha. Kumilos siya ng may bilis na hindi ko kilala sa kanya. Sa 2 hakbang, nasa tabi ko na siya. Ang kanyang malaki at malakas na kamay ay sumara na parang isang kuko sa aking pulso. Anong ginagawa mo? Unggol niya. Mababa ang boses ngunit puno ng banta. Bitawan mo ako, Paulo. Nagre-record ka ba?
Sa burol ng nanay ko, lumakas ang kanyang boses. Ilang ulo ang lumingon. Akin na yan! Ayoko! Sinubukan kong kumawala, ngunit mas malakas siya. Pumagit na si Bea. Hayaan mo siya. Sinasaktan mo siya. Tinulak siya ni Paulo, gamit ang kanyang kabilang kamay. Inagaw niya ang telepono mula sa aking mga daliri. Itinaas niya ito, tinitingnan ang screen. Nakita niya ang pulang ilaw ng recording. Ang kanyang mukha ay nag-iba sa isang ngiwi ng galit. Hayop ka! Dura niya. At pagkatapos, sa lahat ng kanyang puot, sa lahat ng kanyang pagkabigo, inihagis niya ang aking telepono sa marmol na sahig ng simbahan. Ang tama ay tuyo, malupit. Ang casing ay nagkapira-piraso. Ang screen ay nabasag. Naging isang sapot ng mga itim na bitak. Ang maliit na pulang ilaw ay namatay. Ang tunog ng impact ay umalingaw-ngaw sa ilalim ng simboryo. Nanahimik ang lahat. Maging si Clarissa ay tumigil sa pag-iyak. Huminga ng malakas si Paulo, nakatingin sa mga piraso sa kanyang paanan. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Tapos na ito, Liana. Totoo. Ayoko nang makita kapao ang batang yan. Kailanman. Tumalikod siya at bumalik sa tabi ng kanyang ama. Inilalagay ang isang braso sa kanyang mga balikat. Tapos na ang palabas. Pinili na ng anak na nawawala ang kanyang panig ng tuluyan. Yumuko si Bea at pinulot ang mga piraso ng telepono. Kinuha niya ang aking braso. Umalis na tayo dito, bulong niya. Naglakad kami sa gitnang pasilyo, sa ilalim ng tingin ng isang daang mata. Naramdaman ko ang mga luha ng galit at kahihiyan na sumusunog sa aking mga talukap, ngunit hindi ko hinayaang bumagsak ang mga ito. Pagdaan namin kay Anton, na nahihiyang umiiwas, nakayuko, huminto ako sandali. Tiningnan ko siya. Itinaas niya ang kanyang tingin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot, oo, ngunit nakakita rin ako ng iba pa isang malalim, mapait na pagsisisi at isang kaalaman. Alam niya ang katotohanan. Wala akong sinabi. Nagpatuloy ako sa paglakad. Sa labas, ang malamig na hangin ng hapon ay tumama sa aking mukha. Ang aking ebidensya ay wasak sa kamay ni Bea. Ngunit may nakuha ako. Mayroon akong isang saksi. Isang saksi na, lasing at takot, ay nagsabi ng katotohanan sa harap ng kalahating mundo. At higit sa lahat, alam ko na ngayon, nang walang anumang pagdududa, na ito ay pinagplanuhan. Pinainit ni Clarissa ang tubig. Naghintay siya ng kanyang pagkakataon. Ang digmaan, naisip ko habang sumasakay sa kotse ni Bea, ay pumasok na sa isang bagong yugto at kakatapos ko lang manalo ng aking una at marupok na tropeo, ang kumpirmasyon. Ang opisina ni Attorney Lorna Salcedo ay amoy matapang na kape at mga papel ng kaso. Ang mga pader ay puno ng mga estante na siksik sa mga aklat ng batas na may gasgas na mga likod. Si Attorney Salcedo, isang babae na nasa mga 50, na may kulay abong buhok, na nakatali sa isang perpektong bun at salamin sa pagbasa sa dulo ng kanyang ilong, ay tinitingnan ang isang dossier. Ang kanyang tingin ay mabilis, matalino, tulad ng isang lawin. Inirekomenda siya sa akin ni Attorney Reyes. Isa siyang pating sa mga magagaling. Kailangan mo ng pating. Ang kaso mo, Liana, ay komplikado, sabi niya sa wakas. Inilalagay ang dossier sa mesa na gawa sa kahoy, pero hindi walang pag-asa. Hatiin natin. Una, ang kustodiya ni Maya, dahil sa mga pangyayari ang pananakit na dinanas sa tahanan ng ama, na ang ama ay isang pasibong saksi at ang kanyang kilos pagkatapos malaki ang posibilidad na makuha natin ang eksklusibong kustodiya para sa iyo. Walang desisyon ang magbibigay ng isang bata sa isang kapaligiran kung saan siya ay nagdusa ng malubhang pisikal na pinsala at ang kabilang magulang ay walang ginawa para pigilan ito. Madali lang yan. Madali lang? Tanong ko, may sinulid ng pag-asa. Isang linggo na akong halos hindi makatulog na may paulit-ulit na imahe ng coffee maker sa aking mga panaginip. Kumpara sa iba. Oo, paglilinaw ni Attorney Salcedo, inaalis ang kanyang salamin. Ang problema ay patunayan ang intensyon ng hipag mo para ang gawaing iyon ay hindi na maging isang reckless imprudence at maging isang bagay na mas malala,
tulad ng isang krimen ng physical injuries sa ilalim ng Violence Against Women and Their Children, VAUCHI Act. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Ang testimonya ni Anton sa burol ay maganda, pero salita lang iyon ng isang lasing at apektadong lalaki laban sa isang babae na sa korte ay magpapakita bilang isang ina at isang anak na nagdadalamhati, at ang telepono mo na may recording ay nasa basurahan na. Pero sinabi niya, maraming tao ang nakarinig, at itatanggi niya, itinanggi na niya. Kumuha si Attorney Salcedo ng isang papel mula sa isang folder. Nakausap ko ang isang kontak. Pumunta si Anton sa presinto ilang oras lang pagkatapos para sabihin na ang kanyang mga salita ay kinuha sa maling konteksto, na siya ay nababagabag sa sakit. Kung walang recording, salita niya laban sa iyo. At sa kasamaang palad, sa mga kasong tulad nito, ang testimonya ng hindi direktang biktima na ikaw ay nangangailangan ng kumpirmasyon. Lumubog ako sa upuan. Ang galit, ang aking bagong kasama, ay kumulo sa aking dibdib. Kung gayon, ganoon na lang ba yon? Hindi magbabayad si Clarissa? Hindi ko sinabi yan. Sagot ni Attorney Salcedo, na may malamig na ngiti. Nagtatrabaho kami sa iba't ibang linya, pero kailangan natin ng higit pa. Mga saksi sa kanyang karakter, mga nakaraang insidente, anumang bagay na magpapakita ng isang pattern. Samantala, isinampa na natin ang petisyon para sa legal separation. At narito ang pangalawang bahagi, ang pinansyal. Nilimas ni Paulo ang mga joint account. Iyan ay isang malinaw na bad faith. Hindi ito magugustuhan ng hukom. Hihilingin natin ang suportang pinansyal para kay Maya na naaayon sa kanyang kinikita at isang spousal support para sa iyo. Iniwan mo ang iyong trabaho para alagaan ang bata. Ang iyong kakayahang kumita ay nabawasan. Psikolohikal? Ang anak mo ay nagdusa ng isang napakalubhang trauma, Liana. Hindi lang ito ang peklat. Sa kalaunan, kakailanganin niya ng tulong at iyon ay magastos, pera na babayaran niya. Ang kanyang tono ay walang awa, nakapagpapatatag sa kanyang katigasan. Humingi ako ng isang temporary protection order para maibalik ang mga pondo at harangan ang posibilidad na ibenta niya ang mga conjugal properties. Ang preliminary conference ay sa susunod na linggo. Siya at ang kanyang abogado ay kailangang umupo doon. At ikaw din. Ang ideya na makita siyang muli, na umupo sa iisang mesa, ay nagpabaliktad sa aking sikmura. Paano kung hindi siya dumating? Darating siya, marami siyang mawawala, sumandal si Attorney Salcedo sa kanyang upuan. Ngayon, bigyan mo ako ng lakas. Naisip mo na ba kung ano ang gagawin mo? Trabaho? Tirahan? Nakatira ako sa mga magulang ko sa ngayon. At kailangan kong maghanap ng kahit ano. Kahit anong trabaho. Mabuti. Nagpapakita ka ng inisyatiba. Gusto iyan ng hukom. Isinuot niyang muli ang kanyang salamin. Ang pagdinig ay sa Huwebes, 11:00 ng umaga sa Family Court, Branch 15. Huwag kang mahuhuli. At magbihis ka ng maayos, pero hindi mahina. Malakas. Umalis ako sa kanyang opisina, napuno ang isip ng mga legal na artikulo at isang buhol ng pagkabalisa sa aking tiyan. Ang legal na laban ay isa pang halimaw, mabagal at puno ng teknikalidad. Ngunit kahit papaano, mayroon na akong kasama sa aking trinsera na marunong lumaban. Noong Huwebes, ang korte ay isang pugad ng mga taong may malulungkot na mukha at mga folder sa ilalim ng kanilang mga braso. Dumating ako 10 minuto bago ang oras, kasama si Attorney Salcedo. Napakaginhawa niya sa kanyang kulay abong suit. Nagsuot ako ng isang simpleng itim na bestida. Tinalian ang aking buhok. Malakas, hindi mahina. Ang silid hukuman ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko, gawa sa madilim na kahoy at amoy alikabok. Naroon na si Paulo. Nakaupo sa isang mesa. Hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi, bukod sa isang lalaking naka-Amerikana at may mainip na ekspresyon na ipinapalagay kong kanyang abogado, ay nandoon si Chloe. Si Chloe mula sa accounting. Ang kasama ko sa mabilis na almusal at mga reklamo tungkol sa aming boss. Ang laging nagtatanong tungkol kay Maya, na may matamis na ngiti. Hawak niya ang kamay ni Paulo. Huminto ang mundo sandali.
Marahang hinawakan ni Attorney Salcedo ang aking siko. Kalma lang. Huwag mo siyang bigyan ng kasiyahan. Naglakad ako papunta sa aming mesa. Sa tapat ng kanila. Hindi ako tiningnan ni Paulo. Nakatingin siya sa harap, mahigpit ang panga. Si Chloe naman ay binigyan ako ng isang mabilis na tingin sa pagitan ng hiya at paghamon bago ibaba ang kanyang mga mata. Suot niya ang isang kwintas na ipinakita ko sa kanya, isang regalo mula kay Paulo, sigurado. Ang hukom, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may hitsura ng pagiging sawana, ay pumasok at tumayo kaming lahat. Ang pagdinig ay isang palitan ng mga tuyong pangungusap. Ang abogado ni Paulo, isang lalaking nagngangalang Bermudez, ay nagsalita tungkol sa mga paghihirap sa pagsasama, pagpapalaki sa mga hindi magandang insidente, at ang pinansyal na katatagan na maibibigay ng aking kliyente. Si Attorney Salcedo ay isang latigo. Nagbanggit siya ng mga artikulo. Binanggit niya ang indirect domestic violence, pag-abandona sa responsibilidad bilang magulang, at napatunayang panganib sa menor de edad. Ang salitang paso ay umalingaw-ngaw ng ilang beses sa maliit na silid. Ang hukom ay kumuha ng mga nota. Walang imik. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ipinagkaloob niya ang temporary protection order sa mga ari-arian. Inutusan niya si Paulo na magdeposito ng isang pansamantalang halaga sa isang account para sa mga gastusin ng bata. Nagtakda siya ng isang pansamantalang suportang pinansyal. Lahat ay napakateknikal, napakalamig. Tumango si Paulo. Ang kanyang tingin ay nawawala sa isang punto sa pader. Paglabas, sa kulay abo at maingay na pasilyo, lumapit si Paulo. Si Chloe ay nanatili isang hakbang sa likuran na parang isang tapat na anino. Nakuha mo na ang gusto mo, sabi niya. Walang paunang salita. Hindi ito katarungan. Ito ay papeles. Ayoko na ng gulo. Pagpapatuloy niya, hindi pinapansin ang aking komento. Hihilingin ko ang diborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement. Kung magiging makatwiran ka. Kung hindi, magiging contested at magiging mahaba at magastos para sa ating dalawa. Huwag mo akong takutin, sabi ko. Pinapanatiling mababa ang aking boses. Wala ka ng panakot sa akin. Noon, si Chloe marahil gustong maging kapaki-pakinabang, marahil gustong magmarka ng teritoryo, ay sumabat. Binuksan niya ang kanyang napakamahal na designer bag para kumuha ng panyo at sa paggawa nito, mayroong isang bagay na nadulas at nahulog sa sahig. Ilang papel na may clip ang nagkalat sa aking paanan bago pa niya ito makuha. Nakita ko na sila. Hindi sila mga resibo. Ito ay isang ulat medikal. Nakilala ko ang letterhead ng Makati Medical Center at ang pangalang Maya Ortega Campos. At sa ibaba, isang paunang ulat psikolohikal na may selyo na hindi ko kilala. Ano yan? Tanong ko. Nanlalamig. Bakit mayroon kang ulat ng anak ko? Namula si Chloe na parang kamatis. Yumuko siya para kunin ang mga papel ng mabilis. Ito ay isang kopya. Ibinigay sa akin ni Paulo para maintindihan ang sitwasyon. Para maintindihan ang sitwasyon, ulit ko, bawat salita ay puno ng yelo. Tumingin ako kay Paulo. Umiiwas siya sa aking tingin. Ang mga ulat medikal ay kumpidensyal. Ang mga magulang at doktor lang ang mayroon nito. Paano mo ito nakuha? May mga koneksyon ako. Bulong ni Paulo. Mapanghamon. Gusto kong malaman ang lahat ng may kinalaman sa anak ko. Hindi ito pag-alam. Ito ay paniniktik. Si Attorney Salcedo na nagmamasid sa eksena ay pumagitna. Ang pagkuha ng kopya ng mga ulat medikal nang walang pahintulot ng kabilang magulang, lalo na sa isang proseso ng separasyon, ay isang napakalubhang paglabag at isang krimen ng discovery and revelation of secrets. Mukhang masama ito para sa iyong kliyente, Attorney Bermudez. Inikot ng abogado ni Paulo ang kanyang mga mata, na para bang si Chloe ay isang hindi inaasahang abala. Your Honor, ito ay isang hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi na ako nakikinig. Tinitingnan ko si Chloe, na itinatago ang mga papel sa kanyang bag na para bang mga pampasabog. At pagkatapos, isang koneksyon ang nabuo sa aking isipan, malinaw, kakilakilabot. Nagtatrabaho si Chloe sa parehong grupo ng ospital
tulad ng Makati Med sa administrasyon. May access siya o may kilala siyang may access. Hindi si Paulo. Siya. Nakuha niya ang mga ulat. Siya ang insider. Tara na, Liana, sabi ni attorney. Salcedo, mahigpit na hinahawakan ng aking braso. Marami tayong dapat pag-usapan. Paglabas namin ng korte, tumama ang sikat ng araw sa aking mukha. Hindi ako nakaramdam ng init. Nakaramdam ako ng isang tumatagos na lamig. Hindi lang ako lumalaban sa aking asawa at sa kanyang pamilya. Mayroong isang infiltrator, isang taong mula sa aking kapaligiran, isang taong pinagkatiwalaan ko, na nagpapasa ng impormasyon, pribadong impormasyon ng aking anak. Sumakay kami sa kotse ni Attorney Salcedo. Bago pa andarin, tiningnan niya ako. Sino ang babaeng iyon? Si Chloe, isang katrabaho. O dati. Huminga ako ng malalim. Nakuha niya ang mga ulat na iyon. Siguradong siya. Tumango ng dahan-dahan si Attorney Salcedo. Isang malamig, halos malupit na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Mabuti. Binabago nito ang mga bagay. Isang konfidante sa ospital, isang paglabag sa Data Privacy Act. Hindi na ito isang kaso lang ng separasyon. Marumi na ito. At hindi sila magaling sa marumi. Tayo. Mula ngayon, magiging napakagaling natin. Tumingin ako sa bintana. Ang lungsod ay mabilis na dumadaan. Ang takot ay nagiging isang bagay na iba isang malamig na determinasyon. Mayroon na akong bagong layunin. Hindi lang manalo, kailangan kong tuklasin kung hanggang saan ang network ni Paulo. At kailangan kong sirain ito, piraso-piraso. Si Chloe ay simula pa lamang. Ang opisina ni Attorney Salcedo ay pamilyar na sa akin. Ang amoy ng kape at lumang papel ay amoy pulbura na ngayon. Ang aking ama, si Tomas, ay nakaupo sa harap ng abogada. Ang kanyang malalaki at makakapal na mga kamay dahil sa pagtatrabaho sa shipyard ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Si Bea, sa aking tabi, ay hindi tumitigil sa pagtambol ng kanyang mga daliri sa kanyang hita. Ang enerhiya sa silid ay parang kuryente, parang isang sabwatan. Mayroon tayong ilang linya ng pag-atake, sabi ni Attorney Salcedo. Itinuturo gamit ang kanyang ballpen ang isang diagram na iginuhit niya sa isang notepad. Pero kailangan natin ng matibay na ebidensya, mga testimonya. Ang tsismis mula sa unibersidad ay isang magandang panimula, pero hangin lang iyon. Kailangan natin ng isang bagay na konkreto. Isang bagay na magpapakita kay Clarissa, hindi bilang isang babaeng may biglaang galit, kundi bilang kung ano talaga siya. Isang marahas at mapagkalkulang tao. Mayroon ng itay. Sabi ko. Tinitingnan si Tomas. Tumango siya, na may seryosong ekspresyon na nagbabadya ng bagyo. Maingat akong nagtatanong. Sa pamamagitan ng mga lumang kontak ng mga taong may kakilala. Si Anton, ang asawa, hindi masaya. Lubog siya. Binabayaran siya ng magandang suweldo sa kumpanya ng kanyang biyenan, pero isa siyang tau-tauhan. At umiinom siya. Madalas uminom. Mula noong burol, mula noong nagsalita siya. Huminto siya. At may narinig pa ako tungkol sa isang home for the aged. Sumandal si Bea. Ang Villa Caridad Home for the Aged, kung saan si Clarissa daw ang activities director. Iyong ipinagmamalaki niya sa kanyang LinkedIn profile. Committed sa kapakanan ng mga nakatatanda? Iyon nga, kumpirma ng aking ama. Isang kaibigan ng isang kaibigan ang may ina doon. Hindi ito ang pinakamahal na pasilidad, pero hindi rin mura. At sabi niya, ang mga tauhan, ang mga nasa ibaba mga caregiver, mga tagalinis nagbubulungan sila. Pinag-uusapan nila ang jefa de actividades na napakasama ng ugali, na malupit sa mga matatandang mas nangangailangan, na hinihiya sila. May isang caregiver daw na nagngangalang Rosa, na laging pinag-iinitan ni Clarissa. Pinapa-overtime siya ng walang bayad, pinapahiya sa harap ng mga pamilya. Sabi-sabi, sawa na si Rosa, pero may sakit ang kanyang anak at kailangan niya ang trabaho. Hindi siya makaalis. Kumuha ng nota si Attorney Salcedo na may ekspresyon ng purong konsentrasyon. Isang hindi kontentong empleyado na may motibo na kamuhian siya. Isang posibleng saksi.
Pero kailangan nating mapagsalita siya. At kailangan natin ng higit pa sa mga tsismis tungkol sa masamang ugali. Kailangan natin ng isang insidente, isang bagay na konkreto. Maaari nating subukang lapitan siya, mungkahi ni Bea. Hindi puwede si Liana. Makikilala siya. Pero ako, o ikaw, magtatanong tungkol sa mga pwesto para sa isang matandang kamag-anak. At tingnan ang sitwasyon. Ako na ang bahala. Sabi ni Tomas, nang walang pag-aalinlangan. Alam ko kung paano kausapin ang mga taong masipag, gagawin ko ito ng maingat. Mabuti, tango ni Attorney Salcedo, habang mayroon pang isang linya. Si Paulo, ang kanyang kumpanya. Muli siyang tumingin sa aking ama. At iyon, ngumiti si Tomas, isang ngiti na walang kagalakan. Ito ay ngiti ng isang taong nakahanap ng piraso na hinahanap niya. Ang kumpanya ni Mateo, ang Ortega Shipping Lines. Matagal nang naglalayag na may banderang pirata. Tax evasion, mga pekeng resibo sa mga pekeng supplier, mga kontrata sa gobyerno na napaka-opaque. May kontak ako sa BIR, isang taong may utang na loob sa akin. Nagpasa ako ng ilang numero, ilang transaksyon na hindi kailanman tumugma. Interesado siya. Kung sisimulan nilang hilahin ang sinulid, si Paulo, na siyang finance director, ay malalagot, at ang kanyang ama rin. Iyan ay isang nuclear weapon, Mang Tomas. Babala ni Attorney Salcedo, bagaman ang kanyang mga mata ay kumikinang. Kung gagamitin natin ito ng mali, magmumukhang paghihiganti at makakasama kay Liana. Kailangang lumabas ito ng natural. Bilang bahagi ng isang routine investigation. At kailangang mangyari ito pagkatapos nating makuha ang kustudiya at ang kaso ni Clarissa. Una, siguruhin natin ang bata at siraan ang nanakit. Pagkatapos, kung kinakailangan, pakakawalan natin ang mga aso ng BIR. Naiintindihan ko, sabi ni Tomas. Pero nangangamoy na ang mga aso. Tinitingnan ko ang diagram ni Attorney Salcedo. Ang mga linyang nag-uugnay kina Clarissa, Paulo, sa Home for the Aged, sa BIR. Ito ay isang plano ng labanan. Hindi na lang ito reaksyon. Ito ay pag-atake. May isa pa akong pwedeng gawin, sabi ko. At lahat ng tingin ay napunta sa akin. Isang bagay na pampubliko. Isang bagay na hindi nila maitatanggi. Ang simbahan ng San Antonio sa Forbes Park ang lugar kung saan si Clarissa, ayon sa ikinuwento sa akin ni Bea, matapos siyang sundan ng ilang araw, ay dumadalo sa misa ng alas 12 tuwing linggo para magpakitang tao, sabi ng aking pinsan ng may paghamak. Nagsusuot siya ng kanyang mga mamahaling damit at umuupo sa unang hilera. Noong sumunod na linggo, naroon din ako. Hindi sa loob. Sa labas, karga si Maya. Pumunta kami sa plastic surgeon, ilang araw na ang nakalipas. Tinanggal na ang huling mga benda. Ngayon, ang peklat ay nakikita isang kulay rosas at makintab pa ring marka mula sa sentido hanggang sa panga, tumatawid sa pisngi. Isang brutal na paalala. Sinabi ng doktor na sa paglipas ng panahon, ito ay kukupas, magiging maputi, ngunit laging naroon. At si Maya, kaawa-awa, inilalagay ang kanyang kamay sa kanyang mukha, nalilito sa bagong tekstura. Noong araw na iyon, si Maya ay nakasuot ng isang magandang bestida, kulay asul na langit, at ang kanyang buhok ay may laso. Wala siyang suot na sombrero. Walang anumang nagtatago sa kanyang kaliwang mukha. Tumayo ako, malapit sa pangunahing labasan. Nang magsimulang lumabas ang mga tao mula sa misa, unang lumabas ang mga matatanda na may mga misal, pagkatapos ay mga pamilya, at pagkatapos ay nakita ko siya. Si Clarissa, nakasuot ng isang beige na suit at mataas na takong. Lumalabas siya na nakikipag-usap sa isa pang babae na may katulad na hitsura, tumatawa ng may pagkukunwari. Si Sophie, na may katugmang bestida, ay hinihila ang kanyang kamay, naiinip. Huminga ako ng malalim, at pagkatapos, sinadya. Lumakad ako ng ilang hakbang, inilalagay ang sarili ko sa kanyang linya ng paningin. Karga ko si Maya na nakaharap sa mga tao. Itinaas ni Clarissa ang kanyang tingin. Ang kanyang ngiti ay nagyelo. Angarima,
Ang garima, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin at pagkatapos ay bumaba, hindi maiiwasan, sa mukha ni Maya sa peklat. Nakita ko kung paano namutla ang kanyang mukha sa ilalim ng makeup. Nakita ko kung paano bahagyang naghiwalay ang kanyang mga labing pininturahan ng pula. Hindi ito takot. Ito ay sindak. Sindak na makita ng lahat ang kanyang gawa. Ang babaeng kausap niya ay sumunod sa kanyang tingin. Nakita niya si Maya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkasindak. Diyos ko, kawawa naman. Anong nangyari sa bata? Hindi sumagot si Clarissa. Nanatili siyang paralisado, nakatayo sa lugar, nakatingin sa marka na parabang isang multo. At doon, si Maya, marahil nararamdaman ang tensyon, marahil naiinip, ay lumingon ng kaunti pa sa mga tao. Ang sikat ng umaga ay nagliwanag sa peklat sa lahat ng kaluwalhatian nito. Ang kaibahan sa pagitan ng kanyang balat na parang melokoton at ng kulay rosas at nakaumbok pang marka. Isang bulungan ang kumalat sa maliit na grupo na lumalabas. Mga tingin ng awa, ng morbid na pag-usisa, ay nakatuon sa mukha ng aking anak. At pagkatapos, ilan sa mga tingin na iyon ay lumipat kay Clarissa, na naroon pa rin, maputla na parang kamatayan, hindi makagalaw ng isang kalamnan. Tara na, Clarissa, sabi ng kanyang kaibigan. Hinihila ang kanyang braso, hindi komportable. Kumurap si Clarissa na parang nagising mula sa isang pagkakatulala. Binigyan niya ako ng isang tingin. Sa kanyang mga mata, wala nang sindak. Mayroong purong puot. Isang puot na nangangako ng paghihiganti. Ngunit sa pagkakataong ito, ang puot ay may halong bago-gulat. Ang gulat ng pagiging nalantad. Na ang kanyang lihim, ang kanyang krimen, ay naroon. Nakikita ng lahat. Nakatatak sa laman ng isang inosenteng bata. Nang walang sinasabi, tumalikod siya at halos tumakbo palayo, hinihila si Sophie na nagrereklamo. Nanatili ako roon. Karga si Maya. Hinahaplos ang kanyang likod. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Nakaramdam ako ng pandidiri at isang malalim na kalungkutan. Ngunit naramdaman ko rin na kailangan ito. Kailangang makita ng mundo. Kailangang malaman. 2 araw pagkatapos, dumating ang aking ama sa bahay na may balita. Umupo siya sa mesa ng kusina, tinanggap ang baso ng alak na inalok ng aking ina at tiningnan kami ni Bea. Nakausap ko na si Rosa, ang caregiver. Tanong ko, pinipigilan ang hininga. Bata pa siya. May anak siyang 4 na taong gulang na may cystic fibrosis. Mahal ang mga gamot. Pinahihirapan siya ni Clarissa. Pinapa-overtime ng walang bayad. Sinisigawan. Hinihiya sa harap ng mga residente. Pero hindi iyon ang pinakamasama. Uminom si Tomas ng isang lagok ng alak. Ilang buwan na ang nakalipas. May isang insidente sa isang matanda, si Ginang Elvira. Napakadepende. May advanced na demensya. Si Ginang Elvira, sa isang sandali ng pagkalito, ay umihi sa upuan sa isa sa mga aktibidad na pinamumunuan ni Clarissa. Sa halip na tumawag ng caregiver, si Clarissa, sa harap ng 5 iba pang matatanda, ay sinigawan siya, sinabihan ng, "Baboy na marumi ka!" At pinunasan siya ng marahas, nag-iwan ng mga pasa sa kanyang mga braso. Pumasok si Rosa at nakita ito. Tinakot siya ni Clarissa. Kapag nagsalita ka, hindi ka lang mawawalan ng trabaho. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagtrabaho kahit saan. At paalam na sa PhilHealth para sa anak mo. Diyos ko, bulong ng aking ina. Nirecord ito ni Rosa. Pagpapatuloy ng aking ama at isang kislap ng kasiyahan ang kumislap sa kanyang mga mata. Hindi lahat, pero bahagi. Ang mga sigaw, ang mga insulto, at pagkatapos, nang umalis si Clarissa, si Rosa, nanginginig, ay kumuha ng mga litrato ng mga pasa ni Ginang Elvira gamit ang kanyang cellphone. Namatay ang matanda ilang linggo pagkatapos. Dahil sa natural na sanhi, mayroon siyang recording? Sabi ko, halos walang boses. At mga litrato, mayroon siya, itinatago niya ito, na parang isang kayamanan ng puot. Dahil sa takot, pero dahil din sa galit. Tiningnan kami ni Tomas. Nag-alok ako sa kanya ng isang kasunduan. Makakakuha si attorney. Salcedo ng isang magaling na labor lawyer para sa kanya.
na magsasampa ng kaso ng labor harassment at illegal dismissal na magbibigay sa kanya ng malaking separation pay. Kami na ang bahala sa mga gastos. Bukod pa rito, sinabi ko sa kanya na maaari kaming mag-advance ng pera kung kailangan niya para sa mga gamot ng kanyang anak, walang kapalit. Hindi ito suhol, ito ay tulong. Kapalit, magpapatotoo siya laban kay Clarissa at ibibigay sa amin ang recording at mga litrato. Pumayag ba siya? Tanong ni Bea. Hindi pa. Takot pa rin siya. Napakatakot. Pero nakita ko ang puot sa kanyang mga mata. Puot na mas malakas kaysa sa takot. Sa tingin ko, papayag siya. Kailangan niya lang ng kaunting tulak. Isang magandang tulak. Anong tulak? Tanong ko. Ang anak niya ay nangangailangan ng isang bagong, eksperimental na paggamot na hindi sakop ng gobyerno. Nagkakahalaga ito ng 1,000,000. Sinabi ko sa kanya na kung makikipagtulungan siya, ang pera ay nasa kanyang account sa loob ng 24 na oras. Ibinaba ni Tomas ang baso. Malaking halaga, alam ko. Pero iyon ang natitira mula sa pondo ng pagbebenta ng shipyard. Sang-ayon kami ng nanay mo. Para ito dito. Para magbayad ang bruhang iyon. Pinunasan ng luha ang aking paningin. Wala akong sinabi. Hinawakan ko lang ang kamay ng aking ama. Ang malaki at magaspang na kamay na iyon. Hinigpitan niya ito. Hindi na tayo nagdedepensa. Anak, sabi niya, nang may malalim na boses. Ngayon, susugod na tayo. Ang hangin sa courtroom 5 ng Regional Trial Court ay amoy pinakintab na kahoy at pagkabalisa. Kumapit ako sa kamay ng aking ama, si Tomas. Habang ang piskal, isang payat na babae, na may matalas na ekspresyon na nagngangalang Fiscal Vega, ay nagbigay ng kanyang pangwakas na argumento. Sa kabilang panig, si Clarissa, na may suot na masyadong seryosong suit para sa kanya, ay nagpapanggap ng isang kahinahunan na nababasag sa paligid ng kanyang mga mata. Ang kanyang abogado, isang lalaking may manipis na salamin, ay nagsalita tungkol sa isang kalunos-lunos na aksidente sa bahay, isang sandali ng gulat, isang pamilyang nasira ng mga hindi pagkakaunawaan. Wala si Maya. Naiwan siya sa aking ina, si Alena, sa bahay. Hindi ko siya kayang ilantad dito. Ngunit ang kanyang pagkawala ay mas mabigat kaysa sa anumang presensya. Ang peklat sa aking pisngi, na ngayon ay isang kulay rosas at sensitibong linya, ay tila nasusunog sa ilalim ng makeup. Ito ang aking katumbas na marka sa kanya. Isang paalala na pinili kong hindi itago. Ang hukom, isang lalaking may pagod na mukha, ay nakikinig habang kumukuha ng maikling mga nota. Ilang buwan na kaming nandito. Mga pahayag mula sa akin, mula sa aking mga biyenan si Mateo ay parang bato, ipinagtatanggol ang kanyang anak. Si Elena, mula sa kanyang libingan, ay tinatawag bilang isang martir mula kay Paolo, ang aking dating asawa. Ang salita ay tunog pa ring kakaiba. Nagpahayag siya 1 linggo na ang nakalipas. Sinusuportahan niya ang bersyon ng aksidente, ngunit sa isang nag-aatubili, umiiwas na paraan. Hindi niya tiningnan si Clarissa, hindi niya ako tiningnan. Tiningnan niya ang kawalan at nagsalita tungkol sa mga tensyon sa pamilya at mga hindi pagkakaunawaan. Ang kanyang pagtataksil ay hindi na masakit. Ito ay nakakadiri na lamang. Your Honor, pagtatapos ng abogado ni Clarissa ng may malambing na boses, ang aking kliyente ay isang huwarang ina, isang respetadong propesyonal sa kanyang geriatric center, at isang babaeng wasak sa nangyari. Ang gawing kriminal, ang isang malungkot na pagkukulang sa gitna ng isang alitan sa pamilya, ay pagsira pa ng isang buhay. Hinihiling ko ang pagpapawalang sala. Tumayo si Fiscal Vega. Your Honor, walang pagkukulang. May intensyon. Ang temperatura ng likido, ang kalapitan, ang kilos ng pagbuhos hindi pagbitaw ay nagtuturo sa isang sinadyang kilos. Ang menor de edad na si Maya ay mamarkahan habang buhay. Hindi ito isang aksidente, ito ay karahasan. At hinihiling kong hatulan ang akusado ng krimen ng serious physical injuries. Tumango ang hukom, nag-iisip. Komplikado ang kaso, walang direktang saksi maliban sa akin. At ang aking testimonya, para sa depensa, ay testimonya ng isang masamang loob na dating manugang.
Lahat ay nakasalalay sa kanyang salita laban sa akin. Ang imbestigasyon ng aking ama tungkol kay Clarissa sa Home for the Aged ay nagdulot ng mga pagdududa, ngunit walang tiyak. Ang mga utang ni Paulo sa BIR ay isang sandata para sa separasyon, hindi para dito. Naramdaman ko kung paano ang pag-asa, isang marupok na bula, ay nagsimulang mawalan ng hangin. Naramdaman ito ni Clarissa, isang halos hindi mahahalata ng ngiti, isang kislap ng tagumpay, ang dumaan sa kanyang mga mata nang magtama ang aming mga tingin. At doon, dahan-dahang bumukas ang pinto sa likod ng silid. Pumasok si Rosa, ang dating kasambahay ng aking mga biyenan. Nakaitim siya, na may mas mahiyain pang hitsura kaysa dati. Nakita siya ni Clarissa at kumunot ang kanyang noo. Naguguluhan. Hindi ipinatawag si Rosa. Nagkibit balikat ang kanyang abogado, walang alam. Si Fiscal Vega, gayunpaman, ay tumuwid. Your Honor, sa inyong pahintulot, nais kong magpresenta ng isang karagdagang ebidensya. May bagong impormasyon na lumabas. Tumango ang hukom na may gesto ng pagkainis. Gawin ng mabilis, pakiusap. Si Rosa, nang hindi tumitingin kay Clarissa, ay lumapit sa mesa ng piskal at nag-abot ng isang maliit na pendrive. Ipinasok ito ng piskal sa isang laptop na konektado sa isang monitor. Ang malaking screen sa silid ay umilaw. Anong sirko ito? Protesta ng abogado ng depensa. Katahimikan. Utos ng hukom. Sa screen, lumitaw ang isang home video. Medyo nanginginig. Kinunan gamit ang isang cellphone. Ito ang sala ng bahay ng aking mga biyenan. Nakikita si Clarissa na may hawak na baso ng alak, nakikipag-usap sa isang kaibigan na hindi nakikita ang mukha. Ang nakatagong kamera ay kumukuha sa kanya mula sa gilid. Si Rosa ang kumukuha. Ilang linggo pagkatapos ng insidente, sumusunod sa mga tagubilin na ibinigay namin ni Bea sa kanya, na may pangakong tulungan siya at ang kanyang pamilya na magsimula sa malayo. At naglakas loob pa ang hayop na idemanda ako, sabi ni Clarissa sa video, na may lasing at mapanlait na ngiti, dahil lang sa isang patak ng kape. Isang exaggeration, ang bata ay pareho ng ina, isang pabigat. Kailangan niyang matuto. Sa bahay ko, walang humahawak sa pag-aari ni Sophie. Walang sinuman, lalo na ang bastos na batang iyon. Sa susunod na lumapit siya sa hindi kanya, papainitan ko talaga siya. Isang aral na hindi niya malilimutan. Nagyelo ang dugo sa aking mga ugat. Ang silid ay sumabog sa isang bulungan. Tumayo si Clarissa, puti na parang pader. Kasungalingan yan. Manipulado ang video na yan. Tinrap ako ng bruhang yan. Sigaw niya. Itinuturo si Rosa na nakayuko. Your Honor, I object, sigaw ng kanyang abogado. Manahimik, sabi ng hukom, na may boses ng kulog. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa screen kung saan si Clarissa ay tumatawa, malupit at walang pigil. Sa susunod, hindi siya nagsasalita tungkol sa isang aksidente. Nagsasalita siya tungkol sa isang aral, isang babala, isang intensyon. Natapos ang video. Ang katahimikan ay ganap. Binasag ito ni Fiscal Vega. Ang video na ito, na legal na nakuha ng isang third party sa isang pribado ngunit pampublikong espasyo, ay nagpapakita ng tunay na saloobin ng akusado. Walang pagsisisi. May intensyon at banta ng pag-uulit. Ang depensa ng aksidente ay hindi mapanghahawakan. Tiningnan ng hukom si Clarissa. Nanginginig siya. Ang maskara ay nabasag, inilalantad ang puot at gulat. Ginang Mendez, sabi ng hukom. Ginagamit ang kanyang pangalan sa pagkadalaga. Mayroon ka bang idadagdag? Ibinuka ni Clarissa ang kanyang bibig, ngunit isang paghingal lamang ang lumabas. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang kanyang ama. Si Mateo ay nakatingin sa harap, paralisado. Hinanap niya si Paulo. Ang aking dating asawa ay wala sa silid. Umalis siya pagkatapos magpahayag. Pinili niya ang kanyang bangko, ang kanyang reputasyon kaysa sa kanyang kapatid sa mahalagang sandali. Hindi doon ibinaba ang hatol. Ang hukom, pagkatapos ng isang maikling pag-uusap, ay sinuspinde ang pagdinig. Ngunit ang tama ay agaran. Hiniling ng piskal. At pumayag ang hukom
Napansamantalang suspindihin ang visitation rights ni Clarissa kay Sophie habang naghihintay ng ulat mula sa social services. At ang pinakamahalaga, tinanggap niya ang video bilang ebidensya. Ang kaso ay hindi na kanyang salita laban sa akin. Ito ay ang kanyang sariling kayabangan na nakarecord laban sa kanya. Umalis ako sa silid kasama ang aking ama at si Attorney Reyes. Naramdaman kong parang gelatin ang aking mga binti, ngunit isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Hindi ito kagalakan. Ito ay isang bagay na mas malalim katarungan. Sa pasilyo, naghihintay sa amin si Paulo. Tila tumanda siya ng 10 taon. Liana, sabi niya nang may paos na boses. Pumagitna ang aking ama, ngunit inilagay ko ang isang kamay sa kanyang braso. Sabihin mo, ang abogado, ang sa akin. Ipinakita niya sa akin ang mga papeles na isinampa ng sa iyo. Tungkol sa BIR. Napalunok siya. Kung hindi ko iuurong ang kahilingan para sa joint custody kay Maya, at kung hindi ko susuportahan ang iyong bersyon ng mga pangyayari mula ngayon, ilalabas nila ito sa publiko. Sisirain nila ang kumpanya, ang aking ama. Tiningnan ko siya. Wala nang bakas ng mayabang na lalaki na sumigaw sa akin sa ospital. Isang takot na lalaki na lang ang naroon, talunan ng kanyang sariling miserable na mga pagpili. At, tanong ko, malamig. Pipirmahan ko, sabi niya. Hirap na lumalabas ang mga salita. Tinatalikuran ko ang kustodiya. Ikaw ang magkakaroon ng sole custody. At sasabihin kong maaaring hindi tama si Clarissa, na mayroong negligence, hindi intensyon. Medyo ipinagtatanggol pa rin niya ang kanyang kapatid, ngunit sapat na iyon ay ang pagsuko. Pipirmahan niya ang mga papel. Si Maya ay magiging akin lamang. Ipadala mo kay Attorney Reyes. Sabi ko, tinatalikuran siya. Liana, para sa kung ano tayo noon. Nagsimula siya. Hindi ako lumingon. Wala tayong naging anuman, Paolo. Ganap na wala. Umalis kami sa korte. Tumama ang sikat ng araw sa aking mukha. Huminga ako ng malalim. Hinigpitan ng aking ama ang hawak sa aking balikat. Simula na ito ng katapusan, anak. Naglakad kami papunta sa parking lot. Ilang hakbang akong nauuna, abala sa isang ipo-ipo ng mga emosyon. Ginhawa, kawalan, isang napakalaking kalungkutan. Hindi ko nakita ang kotse, hanggang sa huli na ang lahat. Isang ugong ng makina, isang kislap ng metal, isang sigaw mula sa aking ama, isang malakas na tama sa aking tagiliran. Umiikot ang mundo, ang langit ay nagpalit sa aspalto, isang matalim, puting sakit ang sumabog sa aking balakang at binti. Narinig ko ang mga sigaw, mga preno, ang tunog ng nababasag na salamin. Mula sa sahig, nakita ko ang kotse, isang itim na BMW, at sa pamamagitan ng windshield, ang galit na mukha, ang mga matang namumula ni Clarissa. Tiningnan niya ako sandali, na may ekspresyon ng purong puot, at pagkatapos ay inapakan ng accelerator. Ang kotse ay dumulas at humarurot sa kalye, umiiwas sa mga kotse hanggang sa mawala sa trapiko. Liana! Anak ko! Boses iyon ng aking ama, wasak. Sinubukan kong gumalaw. Isang tumutusok na sakit sa aking kaliwang binti ang pumigil sa akin. Nagkukumpulan ang mga tao. Mga sirena, malayo sa simula ay papalapit. Bago ako lamunin ng kadiliman, ang huling naisip ko ay hindi para sa akin. Ito ay para kay Maya. At na si Clarissa, sa wakas, ay gumawa ng kanyang tiyak na pagkakamali. Sa sikat ng araw, sa harap ng 12 ng mga saksi, ang paggaling ay isang lagusan ng sakit, semento, at malamig na galit. Ang bali sa aking femur ay nagpanatili sa akin sa kama ng 2 buwan at isa pang 4 na buwan na may saklay. Ngunit bawat kirot, bawat nakakapagod na sesyon ng physical therapy ay isang paalala. Buhay ako at siya ay nakakulong. Ang pag-atake sa kotse ang lapida na naglibing kay Clarissa. Nahuli siya 3 oras pagkatapos, nagtatago sa isang motel sa tabi ng kalsada, lasing at umiiyak. Walang piyansa na posible sa pagkakataong ito. Attempted murder, pagtakas, panganib sa publiko. Nagpiesta ang mga balita, ang perpektong hipag na sumunog sa kanyang pamangkin
at pagkatapos ay sinubukang patayin ang kanyang dating hipag. Ang kanyang larawan, na may magulong buhok at galit na mga mata, ay lumabas sa lahat ng mga pahayagan. Ang home for the aged kung saan siya nagtatrabaho ay agad siyang sinibak. Si Mateo, ang aking dating biyenan, ay bumagsak. Sinubukan niyang magbayad ng mga mamahaling abogado, ngunit ang ebidensya ay napakalakas. Ang video, ang pag-atake, ang mga saksi, ang huwarang pamilya ay nabasag sa publiko. Habang natututo akong maglakad muli, dumating ang mga papeles para sa sole custody ni Maya, pirmado ng isang talunang Paolo. Isinuko niya ang lahat kapalit ng hindi pagsasapubliko ng aking ama sa kanyang mga maruruming gawain sa buwis. Ang kanyang kumpanya ay nakaligtas, ngunit ang kanyang reputasyon sa aming lupon ay wasak. Lumipat siya, ayon sa nalaman ko, sa isang bahay sa labas ng lungsod kasama si Chloe, ang aking dating katrabaho. Ang pagtataksil ay hindi na mahalaga sa akin. Sila ay mga multo ng isang mundong hindi na umiiral. Si Maya ang aking naging lakas. Ang kanyang peklat, salamat sa mga paggamot at sa kanyang kabataan, ay unti-unting kumukupas, nagiging isang maputlang linya. Natuto siyang hindi ito itago. Minsan, kapag tumitingin siya sa salamin, dinadaanan niya ito ng kanyang daliri, nag-iisip. Ikinukwento ko sa kanya sa mga simpleng salita na ito ay isang marka ng kung gaano siya kalakas, ng kung gaano karami ang kanyang nalampasan. Tulad ng mga prinsesang mandirigma, sabi ko, at seryoso siyang tumatango. Isang taon pagkatapos ng paglilitis, ang hangin sa Maynila ay lasa pa rin ng abo at mga pailalim na tingin. Sa kabila ng legal na tagumpay, ang lungsod ay isang sementeryo ng masasamang alaala. Isang hapon, habang tinitingnan ang dagat mula sa screen ng computer, sinabi ko, "Itay, inay, kailangan na nating umalis." Ang aking mga magulang, na sumuporta sa akin sa bawat hakbang, ay hindi nag-atubili. Ibinenta ni Tomas ang kanyang parte sa shipyard. Isinara ni Alena ang kanyang maliit na tindahan ng mga burda. Isinara namin ang kabanata. Tinanggap kami ng Palawan na may araw na hindi nagpapatawad at isang maalat na simoy na naglilinis ng kaluluwa. Umupa kami ng isang puting bahay na may asul na mga bintana malapit sa isang tahimik na bayan sa tabing dagat. Bumagal ang buhay. Ang oras ay sinukat sa mga paglalakad sa baybayin, sa mga sorbetes na mangga, sa mga unang araw ng eskwela ni Maya kung saan siya ay isa lamang sa mga batang may kayumangging balat at masayahin. Ang peklat, sa ilalim ng araw ng isla, ay tila unti-unting natutunaw sa kanyang balat. Nahanap ako ng trabaho sa isang opisina ng isang maliit na kumpanya ng barko, malayo sa mundo ng mga abogado at paglilitis. Isang simpleng trabaho, hindi malaki ang sahod. Ngunit pinapayagan akong sunduin si Maya sa eskwela araw-araw. Sa hapon, minsan ay tinutulungan ko ang aking ina sa isang maliit na pagawaan ng tahi na itinayo niya para sa mga turista. Nagtatahi ako ng mga kurtina, nag-aayos ng mga bestida, tahi sa tahi, inayos ko ang aking buhay. Isang hapon, sa pagtatapos ng tag-araw, na may kulay kahel na kalangitan, si Maya at ang aking mga magulang ay naiwan sa bahay na gumagawa ng cake. Gusto kong maglakad, bumaba ako sa pantalan, kung saan ang mga bangkang pangisda ay umuugoy at ang mga turista ay nagsisimulang maghanap ng mesa para sa hapunan. Umupo ako sa terasa ng isang maliit na bar, umorder ng isang baso ng puting alak. Pinapanood ko ang mga ilaw na sumasalamin sa tubig. Nararamdaman sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang isang kapayapaan na hindi lamang kawalan ng digmaan, kundi isang bagay na positibo, mainit. Liana, ang boses sa aking likuran, ay nagpagulat sa akin. Ito ay malalim, pagod. Lumingon ako. Si Anton, ang asawa ni Clarissa. Mukha siyang multo ng taong naaalala ko. Tumanda siya ng isang dekada. Ang kanyang damit ay medyo maluwag. At sa kanyang mga mata, wala na ang dating pagwawalang bahala. Mayroon ng isang malalim na kalungkutan. Anton, sabi ko, hindi alam kung ano pa ang idadagdag. Hindi ako nakaramdam ng takot o galit. Isang malayong pag-usisa lamang. Pwede ba? Itinuro niya ang bakanting upuan. Tumango ako. Umupo siya ng mabigat.
Hindi siya umorder. Sandali. Tiningnan lang niya ang dagat. Mabuti ka na, bulong niya. Hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang kumpirmasyon. Si Maya rin. Nakita ko siya noong isang araw kasama ang mga magulang mo. Napakasigla niya. Oo, sagot ko. Naghihintay. Ano ang gusto niya? Lumipat ako dito, sabi niya. Na para bang binabasa ang aking isipan. Ilang buwan na ang nakalipas pagkatapos ng lahat. Nawalan ako ng trabaho sa Maynila. Alam ng lahat, dito, dito, walang nakakakilala. Huminto siya. Si Sophie ay kasama ng mga magulang ko sa Cebu. Siya, ayaw na niyang malaman ang tungkol sa kanyang ina. O sa akin. Hindi ko alam ang sasabihin. Hindi ako naawa sa kanya. Naging kasabwat siya sa kanyang katahimikan. Hindi ko inaasahan na patawarin mo ako. Pagpapatuloy niya, tinitingnan ang kanyang mga kamay. Hindi rin ako naparito para humingi nito. Naparito ako. Dahil kailangan kong sabihin ito sa isang tao, at ikaw lang ang makakaintindi. Itinaas ko ang aking tingin. Nag-aabang. Ang nangyari sa kape, hindi iyon ang unang beses. Bulong niya. Napakahina, na halos tangayin ng hangin. Kay Sophie, noong mas bata pa siya at nagtatantrum, minsan ay hinahawakan siya ni Clarissa ng napakahigpit, nag-iiwan ng mga marka sa kanyang mga braso. Sinasabi niyang nahulog daw. Ako, nakikita ko, pero tumitingin ako sa ibang direksyon, tulad ng lahat ng bagay. Ang kanyang boses ay nabasag, at ang nangyari sa anak mo, Liana. Noong umagang iyon, bago kayo dumating, isinalang ni Clarissa ang coffee maker sa apoy at sinabi, habang pinapanood itong kumulo, sinabi niya, ngayon, tuturuan ko ang batang iyon na huwag isuksok ang kanyang mga kamay kung saan hindi dapat. Akala ko ay isang masamang biro lang iyon, isa sa kanyang mga exaggeration. Pero hindi pala. 'Di ba? Nagyelo ang hangin sa aking mga baga. Alam ko, syempre. Ngunit ang marinig itong kumpirmahin ng isang taong naroon, ng lalaking kasama niya sa kama, ay iba. Mas totoo. Mas nakakatakot. Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin? Tanong ko ng may neutral na boses. Dahil wala siya dito. Para patayin ako ng kanyang tingin. Sabi niya, na may bahid ng mapait na katatawanan. At dahil karapatan ni Sophie na malaman, balang araw, na ang kanyang ama, kahit isang beses, ay nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang katotohanan, kahit huli na. Para sa iyo, marahil wala itong silbi. Pero para sa akin, para itong pag-alis ng isang bato sa sapatos pagkatapos ng maraming taon. Nanatili kaming tahimik. Naglagay ang waiter ng isa pang baso ng alak sa aking mesa. Nang hindi nagtatanong. Nagpatuloy si Anton sa pagsasalita. Ang kanyang tingin ay nawawala sa abot tanaw. Ikinuwento niya pa ang ibang mga bagay. Mga pahiwatig na banta sa mga kapitbahay, kalupitan sa mga hayop. Isang nakakabaliw na obsesyon sa kontrol at sa pagpapahiya sa mga itinuturing niyang mas mababa. Isang larawan ng isang babaeng kinakain ng inggit at kasamaan. Matagal bago pa ako pumasok sa eksena. Hindi ito isang paliwanag. Ito ay isang pag-amin. Nang tumayo siya para umalis, mukha siyang mas pagod pa. Hindi na kita guguluhin, sabi niya. Pero salamat sa pakikinig. Lumayo siya sa pantalan. Nakayuko, hanggang sa matunaw sa mga anino ng dapit hapon. Nanatili ako roon. Tinitingnan ang mga ilaw ng mga bangka. Hindi ako nakaramdam ng ginhawa o tagumpay. Naramdaman ko ang isang ibang bigat, ang bigat ng pagkaalam na ang halimaw ay totoo at nabuhay ito sa gitna namin, pinapakain ng katahimikan ng lahat, ngunit may naramdaman pa akong iba. Ang peklat ng aking anak, sa ilalim ng liwanag ng buwan na nagsisimula ng sumilip, ay hindi na lamang isang marka ng sakit. Ito ay isang patunay na nakaligtas kami, na nakatakas kami. At dito, sa islang ito na hinahalikan ng dagat, sa wakas ay maaari na kaming magsimulang makalimot. Itinaas ko ang aking baso sa isang tahimik na pagbibigay-pugay, hindi para sa nakaraan, para sa hinaharap. Isang hinaharap na, sa unang pagkakataon, ay tila tunay na sa amin.